Si Gangner ang John Wick ng kwento niya, nananatili sa posisyon bilang ang pinakatakot na alamat na mamamatay tao na nakilala ng mundo. Ngunit nakakagulat, ang taong ito ay naging isang ordinaryong estudyante sa high school. Huwag mong hayaang lokohin ka nito, mayroon pa rin siya ng ganoong kakayahan at walang kahirap-hirap na napapabagsak ang grupo ng mga masasamang tao na parang isang ordinaryong araw lang. Matapos niyang magawa ang kanyang misyon sa likod ng mga eksena, tinatanggap niya ang kanyang payapang bagong buhay bilang isang karaniwang estudyante sa high school. Ngunit para makarating dito, balikan natin ang kanyang nakaraan. Ang taong ito ang pinakamalakas na mamamatay tao at nasa huling misyon na siya para magpahinga na. Habang dinadakip ang kanyang target na si Chairman Akagi, ipinakita niya ang kanyang bilis, nakakailag ng napakabilis sa mga bala, at tinatapos ang lahat ng nasa kanyang dinadaanan. Alam ni Akagi na hindi na siya makakaligtas dito at nagmakaawa ng awa, ng si Hayate, na isang assassin din at matalik na kaibigan ni Tagi, ang pumatay sa kanya. Inutusan sila ng organisasyon nilang patayin si Akagi, kaya naman binaril nila ang chairman at tinapos ang trabaho. Pagkatapos ng pangyayari, sinulyapan ni Tagi ang screen ng telepono ni Akagi at nakita ang litrato nito kasama ang anak na babae. Hindi na niya naisang mabuhay sa buhay ng pagpatay at opisyal na nagretiro. Umuwi si Tagi sa kanyang minamahal na si Mirai, na naghihintay upang magluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Habang pauwi siya, si Hayate ay dito sa labas na pinupuri ang galing ni Tagi at kung gaano siya kamanghamanghang bilang number 1 na tagapagpatay. Kahit natatakot ang lahat sa pangalan at reputasyon niya, iniisip ni Hayate na nakatutulong yun sa kanilang trabaho. Nalulungkot na siya sa pagreretiro ng kanyang matalik na kaibigan, pero tapos na ang pagod na pagtatrabaho ng kaibigan namin at gusto na niyang mamuhay ng normal. Lahat ito ay nagsimula nang makilala niya si Mirai, gusto niyang mamuhay ng payapang buhay kasama siya at ang aso nilang si John, na nagdudulot sa kanya ng kakaibang init na hindi niya naranasan noon. Iniisip ni Hayate na mahihirapan ng isang tagapagpatay, lalo na't ang alam lang niya ay pumatay. Nakakagulat, ang walang awang tagapagpatay ay isa ring isang asterisk lover boy asterisk na balak mag-propose sa kasintahan niya maya-maya lang. Pag-uwi, gwapo at maayos ang dating ni Tagi, handa na sa panibagong buhay. Kinakabahan siya, naghahanda para makita ang kanyang sinta. Ang amoy ng dugo ang nagpaalerto sa kanya at nanakawan siya ng takot. Gusto niyang simulan ng bagong buhay nila ni Mirai, pero pagpasok niya, nauwi sa wala ang mga pag-asa niya. Nakita niya si Mirai na naliligo sa sarili niyang dugo kasama ang aso nito. Tinalo, nilapitan niya ito, itinatanong kung ano ang nangyari. Naramdaman niyang nasa likuran si Hayate, tinawag niya ang matalik na kaibigan, na pumuri kay Tagi dahil alam niya kung sino ang sumusunod sa kanya. Sayang nga lang, ayaw ng organisasyon na mabuhay ang isang tulad niya. Isang buhay na pagreretiro, lalo na kung tumatanggi siyang tumulong sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin. Iniisip ni Hayate na si Mirai ay isang problema, kaya niya ito pinatay, upang maging malaya si Tagi. Sa kagustuhan ni Odin, pinatay niya si Tagi nang ito'y wala ng laban, nagsisisi sa pagkawala ng pinakamagaling na mamamatay tao. Sa kanyang huling mga iniisip, tinanggap ni Tagi ang mapait na katotohanan. Isang taong tulad niya ay hindi makakamit ang isang masayang buhay at normal na pamumuhay, at dahil sa kanya, nagdusa ang kanyang minamahal dahil sa mga ginawa ng isang walang awang mamamatay tao na nang ahas na mangarap ng malayo. Hanggang sa marinig niya ang mga bulong sa kanyang walang malay na kalagayan, na tumutulong sa kanya. Mga boses na tila hindi niya kakilala, hanggang sa tuluyan na siyang damilat. Ngunit ngayon, hindi na siya si Tagi, ang mamamatay tao, at hindi na siya mamamatay sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang bata ay walang magawa kundi subukang umalis sa kama dahil sa matinding pagkatakot. Malabo ang kanyang paningin hanggang sa tumingin siya sa salamin, at napagtanto niyang ibang tao na siya. Sa sandaling ito, ang dating kinatatakutang pinakamalupit na mamamatay tao sa kanyang panahon ay isang musmos na bata na lamang. Sinabihan si Keido Fujiwara na nakapasa na siya sa lahat ng kanyang pagsusulit at matagumpay ang kanyang rehabilitasyon sa nakalipas na buwan. Masayang ibinalita ng doktor na babalik din ang nawalang alaala ng bata kapag bumalik na siya sa kanyang normal na buhay, na nagpapahiwatig na nakaranas si Keido ng amnesia. Pero isa lang yun panig ng kwento. Dahil para kay Korean John Wick dito,
Ang huling alaala niya ay ang nakakasakit na tanawin ng kanyang minamahal na kasintahan na wala ng buhay kasama ang kanyang alaga. Si Tagi, ang pinakamahusay na mamamatay tao na gustong umiwas na sa madilim na buhay na kanyang ginagalawan, ay pinagtaksilan ng kanyang matalik na kaibigan na si Hayate. Pagkatapos noon, nasa katawan na siya ng isang batang lalaki, pero iba na ang kanyang pagkatao kumpara sa walang awang mamamatay tao na dati siya. Napakaraming dapat niyang ayusin, pero sa ngayon, may mga bagay na napag-ugnay-ugnay na siya habang nasa ospital siya. Mukhang, si Keido Fujiwara, ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan, ay trahedyang nabundol at naging biktima ng truck-con papunta sa paaralan. Nagtamo ang bata ng malubhang pinsala sa utak na nangailangan ng agarang operasyon, at pagkatapos na moalang malay sa loob ng isang buwan, sa wakas ay nagising siya. Ngunit ngayong oras na ito, hindi si Keido, kundi si Tagi, na tunay na interesado sa proseso ng operasyon at kung paano ito isinagawa. Sa kasamaang palad, wala siyang maalala sa mga nangyari pagkatapos siyang masawi. Ang huling naalala niya ay ang isang tinig na nagsasabing ang utak ni Tagi ay walang anumang pinsala. Napagtanto niya na, parang nawala ng alaala si Kenjaku. Nalilito siya sa mga detalye ng nangyari pagkatapos ng kanyang pagkamatay, pero isang malakas na bugso ng emosyon ang bumabalot sa kanya. Ang dating walang awang mamamatay tao ay umiiyak ng sunod-sunod, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang minamahal at sa kanilang magandang kinabukasan. Sa susunod na eksena, nakalabas na si Keido at pumunta sa kanyang mga magulang. Si Kyoko, ang ina ng bata, ay umiyak ng husto gaya ng inaasahan sa pag-uwi ng kanyang anak na ligtas. Ang kanyang ama, si Taro Fujiwara, na isang manga artist pala, ay masayang-masaya rin sa mabilis na paggaling ng kanyang anak. Nag-aalala ang ina ng bata sa amnesia ni Keido, samantalang sinisikap naman siyang pakalmeyin ng kanyang asawa na lahat ay magiging maayos na siya pagbalik niya sa normal na buhay. Natuwa, humarap sila sa anak nila para sa opinyon nito, pero hindi gaya ng saya nila. Ang tanging nararamdaman ni Tagi ay takot. Naiintindihan niya na ang bagong identidad niya ay nakatali na kay Keido, pero kung may taong konektado sa mga pangyayaring kinasangkutan ng buhay niya, ibig sabihin ay magiging komplikado ang mga bagay-bagay maya-maya lang. Pero sa ngayon, ngumiti siya ng malapad, sinisigurong maayos lang siya sa mga magulang niya, dahil sa loob-loob niya, ang pinakamahusay na tagapagtanggol ay nagpas siyang magtago muna. Mabilis na napunta ang eksena sa pag-uwi nila. Si Keido naman ay nagulat na pagtanto na ang bata ay mayaman pala, dahil ito. Ang bahay ay napakalaki. Lumalabas na ang tatay niya ay hindi lang basta manggagawa ng manga, matagumpay siya. Marahil ay siya ang sumulat ng solo leveling o ano paman at oo. Bago niyo pa ako sabay-sabay na pintasan sa comments, alam ko pong manhwa yon. Bukod pa riyan, ang nanay niya ay galing sa pamilya ng isang kilalang doktor, kaya mayroon din yon. Iginiya ni Kyoko ang bata sa kwarto nito, at pagkapasok ni Keido, sandali siyang nagmasid sa paligid. Napansin ng asasin ang kalinisan ng silid, napakayos, at sa totoo lang, hindi naman ito gaanong naiiba sa karaniwang kwarto ng isang high school student. Naalala niya ang mga magulang ng bata, at naalala niya kung gaano sila nag-aalala at madalas na sumusuri sa kalagayan nito. Siya sa ospital, nangangahulugan nito na mahal at inaalagaan si Keido ng kanyang pamilya, at ipinapaalala nito sa asesino ang tanging hangad ng kanyang kasintahan, ang maging masaya siya. Ito ang uri ng kaligayahang hindi naranasan ng asesino dahil sa kanyang buhay. Kung mayroong anumang ayaw kay Keido, ayaw ni Tagi, ang asesino, na mabuhay ng isang buhay na magdudulot ng kalungkutan sa mga magulang ni Keido. Nakakagulat, may napansin siyang isang kawili-wiling larawan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga magulang ng bata, kundi pati na rin ang isa pang pamilya na 3. Sa mga nakikita, nauunawaan ng asesino na kailangan niyang alamin ang lahat ng posibleng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng bata. Kinaumagahan, may dumating na bagong bisita. Isang babae ang huminto gamit ang isang mahabang, sumakay ng mamahaling sasakyan para lang bisitahin si Keido, kahit isang araw pa lang siyang nakalabas sa ospital. Mukhang determinado siyang makita ito dahil sa matagal na nilang pagkakaibigan. Binuksan ng ama ng bata ang pinto at nakita ang masiglang si Yuzua na nakangiti sa kanya. Sabik siyang alamin ang kalagayan ng kaibigan, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Nakapagsasalita pa lang sana ang ama ng bata,
Sumilip si Kado at nakilala si Yuzua bilang ang babaeng nakita niya sa litrato. Walang paligoy-ligoy, niyakap niya ito ng mahigpit na parabang sinasakal, ipinapakita ang pag-aalala sa kalusugan nito. Masaya si Kyoko na nakikita silang nagkakasundo gaya ng dati. Samantala, mapanuring pinagmamasdan ng bata ang reaksyon ng lahat, at tinitipon ng mga impormasyon na si Yuzua pala ang kaibigan niya noong bata pa siya. Tuwang-tuwa siya at gusto siyang yayain sumakay papuntang paaralan, pero tinanggihan ito ni Kado, napagtanto kasi niyang mas mayaman pa pala ang pamilya ng babaeng ito kaysa sa kanya. Sumingit si Taro, pero itinulak ni Yuzua ang lalaki papasok ng sasakyan, at nangakong aasikasuhin ang kalagayan nito. Bumalik siya para ipahayag ang isang salo-salo para sa paggaling ni Kado. Parehong namangha ang mga magulang niya at nagpatuloy sa trabaho, habang ang dalawa naman ay nagtungo na sa paaralan. Sa paaralan, isang grupo ng mga basegulero na mukhang pulubi ang nagbabalak ng masama. Si Tetsuo, ang leader nila, ay balak naman akit kay Yuzua, kahit natatakot ang mga kaibigan niya na mapapahamak sila dahil sa pagsaktan nila sa anak ni Steve Jobs. Tinignan niya ng matalim ang mga kasamahan niyang clown, pinaalalahanan silang duwag sila ng walang dahilan. Sa tingin niya ay malalim na ang nalagay nila dahil sa pagkuha ng pera sa isang tao, kaya wala na silang ibang magagawa kundi ituloy ang plano. Ganyan klaseng mga tao ang kinakalaban nila. Habang pinag-uusapan nila ang masamang balak, dumating ang mamahaling escort ni Yuzua, pero nagulat sila dahil may kasama siyang bata. Ipinaliwanag ng mga tauhan niya na isang ordinaryong tao lang ito, kaibigan niya noong bata pa sila at kamakailan lang nasangkot sa aksidente. Nang marinig ito, na-interes si Tetsuo at dahan-daang lumapit na nakangiti. Sa susunod na eksena, naghiwalay na sina Yuzua at Kado para sa kani-kanilang klase. Sinuri ng assassin ang pagkatao ni Yuzua, naniniwalang mabait siyang kaibigan at inaalagaan siya nito na parang ate. Pagpasok sa bagong silid-aralan, nakaranas si Kado ng kaunting normal na buhay, dahil hindi pa siya nakakapag-aral sa isang maayos na paaralan. Nagtanong ang walang kam-alay-malay na bata kung saan ang kanyang upuan, at natuwa ang isang kaklase na makita siya, pero ang mukha ng lalaki ay nabago mula sa ngiti tungo sa takot nang makita niya ang matangkad na si Tetsuo na nakatayo sa likuran nito. Pinagbantaan siya ng nakakatakot na lalaki, na sinasabing wala siyang puwang sa klase at ipaalis daw siya. Kasama nila, maya-maya, kinuha na naman siya ng grupo palabas, habang si Kado, na wala sa alam, ay nagtatanong kung may upuan ba siya roon o ano. Naalala niya ang pagtawa ng mga ito kanina, at nahalata ni Kado na inaasar siya, lalo na ngayon na nakatingin sila sa kanya. Galit na galit, tinanong ni Kado kung nasaan ang upuan niya, habang si Tetsuo at ang mga kasama niya ay natatawa sa sitwasyon. Lumapit sa bata ang basegulero at nagbigay ng pagpipilian. Kung makikiusap siya sa kanyang mga tuhod, hahayaan na lang nila siya pero may kaunting suntok. Mukhang may sama ng loob ang lalaking ito dahil kay Kado pala ang gusto ni Yuzua, hindi sa kanya. Nagbanta pa nga si Tetsuo, ang batang lalaki na kung sakaling lumapit man sa kanya, papatayin niya silang dalawa. Nakakatawa dahil sinabi niya yun sa isang taong parang si John Wick. Nag-isip sandali si Kado para maunawaan ang sitwasyon, nadismaya dahil nalaman niyang tunay nga siyang kaaway ng mga gagawng ito. Nalulungkot siya, hindi para sa sarili, kundi para sa mga bago niyang biktima na malapit ng masaktan. Ayaw saktan ng assassin ang bata, gusto niyang mamuhay ng tahimik. Bilang huling babala, kalmado niyang sinabi kay Tetsuo na kung bawiin ito ang mga sinabi, mapayapa nilang maayos ito. Siyempre, dahil dito, nagalit na naman ang blonde, maduming punk na parang may diarrhea dahil sa Taco Bell. Buong lakas na sumugod ang lalaki, sinadyang saktan ng bata sa isang suntok. Ngunit ang aking dakilang hari ay mabilis na nakakita ng kahinaan sa pag-atake, itinuring ang lalaki na walang karanasan dahil sa mahina at mabagal nitong suntok na puno ng mga butas. Napakabagal ng pag-atake kaya't si Kado ay walang kahirap-hirap na nasira ang kumpiyansa ni Tetsuo gamit ang isang suntok. Napagtanto niyang kailangan ng matinding hakbang, ginamit niya ang palad upang tamaan ang baba ni Tetsuo, at mabilis na inihagis ito sa lupa gamit ang isang galaw na parang judo, habang iniisip na ang tunay na mundo ay napakatahimik kumpara sa impyerno na kanyang nasanay. Lumipas ang ilang sandali, hanggang sa sumugod si Yusuka para tulungan siya, para lamang mapagtanto na ang lalaking ito ay nagpapalakas ng kanyang aura sa ilalim ng tirik na araw.
Lumalabas na hindi naman pala ito nasa panganib, siya pa nga ang panganib. Nabigla si Yusuka, at nag-alinlangan kung ang batang lalaking nasa harapan niya ay talagang ang si Keido na kilala niya sa buong buhay niya. Walang magawa si Yusuka at tinanong kung siya ba ang may pananagutan sa pagkatalo nila. Sa una, nag-aalinlangan ang ating binata, at sa huli ay nagdahilan na napasama lamang siya sa isang walang kwentang away. Mukhang narinig din pala ni Yusuka ang balita, kaya dali-dali siyang pumunta sa rooftop para silipin siya. Gusto niyang maniwala na ang inosenteng mukha ni Keido ay hindi kayang kasangkot sa isang matinding pag-aaway, pero hanggang sa mapansin niya ang kaunting dugo sa kwelyo niya, na ikinatuwa niya dahil baka nasugatan siya. Sinusubukan ni Keido na sabihin na ayos lang siya, pero si Yusuka ay lubos na nag-aalala at sinisigawan siya dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Ang pag-aalala niya ay napalitan ng lungkot, hindi matanggap ang posibilidad na nasaktan siya. Nagtataka ang assassin kung ano ang nangyari at humingi na rin ng tawad. Nagpasya silang bumalik na sa klase, pero habang palabas na sila, narinig ni Keido ang bulong ng binugbog na blonde. Galit ang lalaki at nagbabalak ng paghihiganti. Mabilis na napunta ang eksena sa handaan sa gabi na pinlano ni Yusuka. Naglabas ang mga magulang niya ng champagne at ang pinakamasasarap na pagkain sa mesa. Sino ba naman kaya ang nag-hire para sa lahat ng yun? Habang masayang nagtatawanan ang mga magulang ng bata, hindi maiwasang balikan ni Keido ang alaala ng kanyang minamahal na si Mirai, na madalas siyang ngitian ng ganoon at hinihikayat siyang kumain ng mabilis. Dahil sa mga salita nito, ang dating makina ng pagpatay ay naging makina ng pagkain. Gusto ring matikman ng aso nila ang pagkain. Nang gabing yun, napuntahan ni Tugi ang kanyang kasintahan, iniisip kung ganito pala ang saya ng pamilya. Ang damdaming yun ang nadarama niya ngayon, habang nararanasan na niya ang normal na buhay. Parang ganito yun, balita ko, huli si Yusuka, kahit siya pa naman ang nag-isip noon. Sabi ng tatay ng bata, nagsisikap si Yusuka nitong mga nakaraang araw, kahit hindi niya pinapakita at lagi siyang nagpapanggap na matapang. Bigla na lang, may kakaibang kaba ang naramdaman ng bata, parang may nagbabala sa kanya. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang tumatawag ang kaibigan niya noong bata pa siya. Sinagot niya ito at tinanong ang lagay nito, pero ang boses na naman nung lalaking bastos kanina ang narinig niya. Masaya yung lalaki na agad siyang nakaintindi, at inimbita siya nito sa isang lugar ayon sa coordinates na ibinigay nito. At kung tumanggi si Keido, sisiguraduhin nilang si Yusuka ang magbabayad ng kapalit. Nga pala, ang babae at ang driver niya ay nasa ilalim ng pangangalaga nila. Kaya seryoso siya. Huwag kang pumunta, sigaw ni Yusuka mula sa likuran, pagmamakaawa sa kanya. Pero narinig ng mga kaibigan niya ang gusto nilang marinig, at naintindihan nilang masasaktan si Yusuka kung hindi siya kikilos agad. Kaya humingi siya ng direksyon, at agad itong ibinigay ng mga lalaki. Saglit lang ang tawag, at nagpanggap si Keido na kaibigan niya ang kausap imbes na si Yusuka. Sinabihan niya ang mga magulang niya na may bibilisan lang siyang gagawin at babalik din agad. Lumipat ang eksena sa isang madilim at abandonadong pabrika, kung saan halos isang dosenang armadong lalaki ang naghihintay. Para bugbugin siya, pero hindi lang yun, dumating na rin ang lider ng organisasyon, habang ang bodyguard niya ay casual na nag-eehersisyo sa likuran. Galit na galit ang lalaki dahil sa pagtawag ni Tetsuya, at binato pa nga ito ng lata sa mukha. Gusto niyang manatiling hindi napapansin, at ang biglaang pagtawag sa kanya ay naglalagay sa kanya sa malaking peligro. Basta, inamin ng gagawang yun na nahuli niya si Yusuka para sundin ang utos ng organisasyon. Mukhang gusto nilang kunin ang ilang sikretong impormasyon mula sa kanya tungkol sa mana niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasalita, paulit-ulit na sinasabi na wala siyang alam. Iyon nga pala ang pangunahing dahilan kung bakit tumawag si Tetsuya, ang kanyang matalik na kaibigan, yung batang lagi siyang nakasunod, akalay kung pagbantaan siya ay magsasabi siya ng totoo. Sa ganitong paraan, magtatagumpay siya sa kanyang utos, at bilang gantimpala, si Tetsuya ang opisyal na hahawak ng posisyon sa organisasyon. Okay lang yun sa leader ng organisasyon, pero binabalaan ang blonde kung ano ang mangyayari kung mabibigo siya sa kanyang gawain. Alam mo naman, si Inokami, ang malakas na lalaki, hindi mahilig makipag-usap. Pumatay lang ang utos sa kanya, tulad ng ipinakita niya nang ihagis niya ang dumbbell ng napakabilis kaya nabasag ang pader.
Ang presensya pa lang ni Inokami ay sapat na para mapawi ang blonde dahil kung mabibigo siya, siya naman ang susunod. Umagang-umaga at lalo pang pinalalala ang sitwasyon niya sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanila, habang ang katulong naman niya ay pilit siyang pinapakalma. Ngunit dahil dito, binugbog ni Tetsuya ang katulong, sinipa pa, dahil sa galit na may nanghihimasok sa kanila. Inutusan niya ang mga tauhan niya na dalhin ang katulong sa isang tabi, at tinuunan niya ng pansin si Yusuka, sinisigurado sa kanya na kung hindi ito magsasalita, mamamatay ang kaibigan nito noong bata pa. Kahit na ganoon, ang walang magawa na dalaga ay nagsabing wala siyang alam sa sinasabi nito. Sa sobrang inis, inutusan ni Tetsuya na dalhin kaagad si Keido sa kanya. Sa ngayon, mayroon silang 40 lalaking may mga armas, at isang dating malaking wrestler na may kasal-anang pagkamatay ng isang tao sa ring. Dahil dito, imposibleng manalo ang bata. Tiyak na tiyak ang blonde na hindi makakadaan si Keido kay Inokami, at sa huli, may isisiwalat ni Yusuka ang lahat. Napunta ang paningin sa ating binata, na sa wakas ay nakarating na sa pabrika. Sa labas, maraming mga taong walang alam na malapit nang maging biktima niya. Walang takot na dumaan sa kanila ang binata, at mabilis na nakilala siya ng isa sa kanila bilang target. Ngunit huli na dahil madali niya silang natalo gamit ang isang mabilis at matinding suntok sa leeg, at agad silang napabagsak. Dahil natalo na ang tatlo, sumugod naman ang iba pang mga lalaki, ngunit ito na ang kanilang katapusan dahil ang estudyante. Nagwawalis sa kanila, itinulak ang isa sa mga lalaki papasok sa basurahan. Gamit ang nakamamatay na tingin, binabalaan ni Keido ang mga gangster na huwag nang magpakita sa paningin niya kung gusto nilang mabuhay pa. At oo, totoo ang sinasabi niya. Balik kay Tetsuya, nag-aalala na ang boss niya dahil hindi pa ito dumadating, iniisip pa nga kung umurong na ang bata. Bata nga siya, pero ang blondong walang hiya lang ang nakakaalam na hindi bata ang nakipaglaban sa rooftop, kundi isang demonyo. Sinusubukan niyang mga tuwiran sa leader nilang si Suo, sinisigurado sa kanya na hindi normal ang kalaban nila. At dahil nga sa usapan pa lang ang Diablo, naririnig na nila ang mga tauhan nilang sumisigaw ng pangalan ni Fujiwara sa labas ng pabrika. Nasindak si Yusuka, habang ang duwag na blonde ay takot na takot para sa kanyang buhay. Bumukas ang pinto at isang katawan ng lalaki ang naihagis na parang papel, bumagsak malapit sa paa ni Tetsuya. Natuwa, ang malaking lalaki ay humarap sa kanyang target. Samantala, ang tila inosenteng bata ay nagpapaalala kay Tetsuya sa kanyang babala noong nakaraan. Nahihirapan ng lalaking ito na pigilan ang kanyang lakas para lang hindi niya mapatay ang mga ito. Naguguluhan si Mr. Suo, nagtatanong kung paano kaya nagawang talunin ng isang bata ang 20 magnanakaw mag-isa. Walang pakialam na inayos ang kanyang necktie para sa mas malakas na dating, humiling si Keido na makita ang kanyang kaibigan. Umagang ang sigaw ni Yusuka sa buong pabrika, nag-aalala na siya ay dumating para sa kanya. Dahil sa kanyang boses, alam niyang eksaktong 30 metro ang layo niya sa kanya. Natutuwa siyang maayos naman siya, at inililibot ang paningin sa paligid para sa mga kalaban na handang sumalakay sa kanya. Sa loob lamang ng tila 53 segundo, tumakbo ng napakabilis ang lalaki, na ikinagulat ng boss dahil sa kanyang pambihirang bilis habang tinatalo ang lahat ng kalalakihan sa paligid. Kahit si Tetsuya ay nagpupumiglas na parang natatakot, napagtanto nilang nagkamali sila at naranasan ang kahihinatnan. Nanganganib ang buhay niya, at hinawakan siya ng lalaki bago sinipa, nangangakong pagdusahin siya ng husto. Sa mga sumunod na sandali, sunod-sunod at mabilis na suntok ang ipinukul ng lalaki, at tuluyang nasaktan si Tetsuya. Mga clavicle, ibabang tadyang at siko. Para bang hindi pa sapat ang matinding sakit na yun, isinandal siya ng lalaki sa pinakamalapit na pader gamit lamang ng isang tulak. Lahat ng tauhan ni Mr. Suo ay natatakot at ayaw na mapahamak. Gusto nilang tumakas, pero pinaalalahanan sila nito na binabayaran sila para sa trabaho. Unti-unting napagtatanto ni Suo ang tunay na antas ng panganib na kinakaharap nila. Hindi pala isang walang laban na bata ang kanilang target, kundi isang halimaw. Dahil sa pagkakatakip ng mga mata, wala namang nakita si Yuzuwa. Lumapit siya rito at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Habang tinatanggal na ng ating tauhan ang pagkakatali sa kanya, susuntukin sana siya ng higanti. Bumagsak ang suntok na may lakas, habang si Yuzuwa ay sumisigaw sa takot.
Iniisip ni Suo na may pag-asa silang manalo dahil sa malaking pangangatawan ng dating propesyonal na wrestler. Ngunit nakalulungkot, nang hamupa ang alikabok, nalaman nilang hindi tumama ang suntok. Sa katunayan, si Kado ay nakaganti pa ng sipa, na nakapagpigil sa kalaban. Hindi nagpatinag ang baliw na wrestler at naghahanda para sa isa pang atake, pero nailihis din ito ni Kado, na sumunod ng isang nakamamatay na suntok sa mukha nito. Napaka-brutal ng suntok na nabali ang ilong nito, at kahit ganoon ay iniisip pa rin ng wrestler na hindi siya kayang talunin ni Kado kahit gaano pa ito kalakas. Matapos ang ilang suntukan, naunawaan ng mamamatay tao na napakalakas ng lalaking kaharap niya. Dahil sa pangangatawan niya na parang estudyante pa lamang sa high school, nahihirapan siyang tapusin agad ang laban gaya ng dati. Kaya naman, gumamit siya ng ibang paraan. Nang akmang susuntukin na siya ng wrestler, bigla na lamang siyang nawala sa paningin nito at lumipat sa tagiliran ni Inagami. Doon, sunod-sunod na suntok at sipa ang pinatama ni Kado sa iisang bahagi ng katawan, hanggang sa matakot at mawala ng malay ang malaking lalaki. Para na siyang si David na nakalaban kay Goliath. Nakita ng kanila, nabali ang isang baliw na wrestler, kaya nagtakbuhan ang 6 na lalaki, marahil ang pinakamatalinong desisyon nila. Kahit nakaraniwang pinapatapos ni Kado ang mga kalaban niya, ngayon ay si Yusuka ang inaalala niya. Mabilis niyang tinanggal ang tali nito at ngumiti, ipinapakita ang kasiyahan na maayos naman siya. Pinatiyak niya kay Yusuka na kontrolado na ang sitwasyon at magiging maayos din si Kawai, ang katulong nito. Siyempre, hindi naman normal sa isang babaeng tulad niya ang ganitong nakakagulat na pangyayari, kaya napaisip si Kado kung natatakot ba ito. Pero nakakatawa, hinailan nito ang necktie niya at imbes na magpasalamat, sumigaw ito dahil sa inis dahil sa nangyari. Anumang ruta. Alam mo, madali naman sana siyang tumawag ng pulis para maayos ang sitwasyon o kaya'y humingi ng tulong sa mga nakatatanda. Pero kailangan pang magdrama si bro at harapin ang 40 lalaki mag-isa. Gayunpaman, nagpapasalamat si Yusuka sa pagtatanggol niya, pero nasasaktan siya tuwing nilalagay nito ang sarili sa panganib. Ang nararamdaman niya ngayon ay parang kay Mirai, na lagi namang sinasabi kay Tagi na umuwi na, lagi siyang nag-aalala na baka mawala ito sa kanya balang araw. Nakausap siya ni Kado at nangako sa kaibigan na hindi na niya ito muling papaalalahanin. Biglang nasira ang kanilang magandang moment dahil sa ungol ni Kawai, ang kawawang lalaking napuruhan ng wala namang dahilan. Dahil dito, narinig ni Kado ang sirena ng mga pulis at napagtanto niyang nandito na ang mga pulis, binibigyang diin na panahon na para umuwi na sila. Sa kabilang banda, nakaligtas si Suho ng kaunti. Hindi makapaniwala kung paano hindi man lang napigilan ng malaking tao ang napakalakas na bata. Mukhang may sariling amo rin ng taong ito, na tila isang malaking pinuno ng krimen sa ilalim ng lupa. Ipinakita ng nakakatakot na amo na nagpadala siya ng isang tauhan para sa bata. Ngayon na nakialam ang bata sa mga plano ng Great Will Organization, magbabayad siya. Pero bago yun, balikan natin ang bata. Nakahiga na siya sa kama niya. Alam niyang pinag-alala niya ang mga magulang niya. Dahil sa pag-alis niya ng mag-isa. Habang mahimbing ang tulog ng lahat, naalala ni Kado ang pag-aalala ng kanyang mga magulang nang makauwi siya. Mabuti na lang at hindi siya pinigilan o kinulong ng pulis para sa anumang pagtatanong dahil sa kawalan niya ng kinalaman. Tungkol naman sa mga tulisan, ang kanilang misyon at tunay na layunin ay nananatiling hindi malinaw sa kanya. Tapos naroon pa ang katotohanang nawala na rin si Suo, ang kanilang pinuno, pagkatapos ng mukhang may mas masamang bagay pa ang naghihintay sa dilim, sa palagay niya. Habang tumatakbo siya sa labas, sinisikap niyang maunawaan na ayaw na niyang masaktan pa ang sinuman sa paligid niya. Bigla na lamang siyang pinagbabaril ng kung ano-anong bagay kaya napatalon siya sa ere. Ang taong bumaril, sila ay talaga namang nagtataka kung paano nakaiwas sa kanila ang bata. Nalaman na pala ni Kado na may sumusunod sa kanya pauwi, kaya nga siya lumabas dito, para madaling mahanap ang especially iya. Hinarap niya ang lalaki at tinanong ang motibo nito. Ang lalaking yun ay napahanga dahil napansin siya ng bata kahit nasa kwarto pa ito. Unang beses na malaman ang kanyang pagkilos, at dahil dito, nakumpirma niyang hindi basta-basta ang batang ito. Kinilala naman ni Kado ang husay ng especially iya sa pagtatago ng kanyang mga yapak at ang pagiging higit na mahusay kaysa sa mga tulisan na kanyang nakaharap sa pabrika. Dahil sa dalawang bagay na ito, masasabi na, ang lalaking ito ay hindi nababagay sa isang normal na lipunan,
kaya naman nakakapagtaka kung bakit siya sinusundan. Ang stalker ni Kado ay medyo humanga, at iniisip na ang bata ay may koneksyon din sa kanyang trabaho. Pero ang ating bida ay nananatiling simple at nagpapanggap na isang ordinaryong estudyante sa high school. Ayaw na niyang makipag-usap pa, at inihanda na ng lalaki ang kanyang mga armas para sa kanilang paghaharap. Pamilyar ang eksena sa ating bida, na naaalala ang kanyang nakaraan. Formal na ipinahayag ng assassin ang katapusan ni Fujiwara Kado. Ang lalaking ito ay si Sanjo ng Great Will Organization, rango 67. Pagpasok sa nakaposisyon sa pakikipaglaban, naalala ni Kado na siya rin ay dating kasapi ng parehong organisasyon. Dalawin natin ang punong tanggapan ng Great Will Organization. Nabigo si Akatsuki, miyembro ng konseho, dahil kahit na nahuli na nila si Yuzuha, wala pa rin silang makuhang impormasyon. Iniisip ni Akatsuki na dapat sana'y gumamit na sila ng mas mabilis na paraan mula pa sa simula para matapos na ang lahat. Palawakin natin ang ating pananaw at pagtuunan ang kahalagahan ng organisasyong ito. Kayang-kaya ng grupong ito na magdulot ng kaguluhan sa buong mundo dahil sa libu-libong mamamatay taong nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa kanila, ang nangungunang 100 mamamatay tao ay itinuturing na mga piling tauhan at binibigyan ng titulong sibat. Ang bawat sibat ay napaka-maaasahan kaya halos 100% ang tagumpay nito sa bawat gawain. Bukod sa iba pang bagay, magkapareho sina Minami at Akatsuki. Ibinahagi ni Minami na hinahanap nila ang isang tiyak na kayamanan na magbabago sa balanse ng mundo. Ang kayamanang yun ay tinatawag na binhi ni Fenrir at si Yuzuha umano ang kasalukuyang may-ari ng sagradong kayamanan na yun. Kahit wala silang ebidensya para mapagtibay ang bagay na yun, ibinahagi ni Yoshima na ipinadala na niya si Sanju para sa gawain. Nagulat sila sa paghahayag dahil bago gamitin ng isang sibat, kinakailangan ng pahintulot ni Odin, pero yun nga ang punto. Nakuha na ni Yoshima ang pahintulot na yun. Una sa lahat, alam nilang si Yuzuha's ang bodyguard ay walang kwenta kaya imposible na siya ang gumawa, kaya may iba pang nangyayari na hindi nila alam. Isang banta sa kanila ang mga kalaban kaya gusto niyang maalis ang mga ito sa pamamagitan ng mga mandirigma. Sa eksena ng labanan, natanto ni Kato na nakikipaglaban siya sa isang miyembro ng parehong organisasyon. Ang galaw ni Sanju ay perpekto at mahirap basahin, na nagpapakita ng kanyang mataas na antas bilang isang mandirigma. Kumpirmado na rin ang pinakamalalang hinala ng binata, na ang lahat ng problema ni Yuzuha ay kontrolado pala ng isang organisasyon sa likod ng mga pangyayari. Hindi lang ito simpleng pag-agawa ng mana, kundi isang mas malakas. Agad na napansin ni Sanju ang tindig ng bata at komento na hindi ito high school student. Walang takot ang bata at natural lang sa kanya ang pagkakaroon ng nakatutok na armas. Naramdaman ni Kato ang panganib, kaya't itinuring niya itong banta kay Yuzuha at sumugod upang sugurin. Madali niyang naiwasan ang unang ilang suntok ang bihasang assassin, na napaisip na napakabilis ng bata at tumpak na tinitignan ang mga kahinaan niya. Sa anggulong ito, mukhang assassin din talaga si Kato. Pero hindi basta-basta si Sanju. Halos masaksak na nito sa mukha si Kato, kaya't lumayo ito. Mula sa maiksing paghaharap, nakakuha na ng kaunting impormasyon si Kato tungkol sa espesyalisadong estilo ng pakikipaglaban ng kalaban. Si Sanju ay isang mandirigma na ginagamit ang distansya para sa kanyang kalamangan. Ang asasino ay humanga sa galing ng bata at nagdesisyong umatake sa pamamagitan ng paglusob. Nagbago ang sitwasyon at bagamat una siyang sumubok ng paghampas na parang paru-paro, mabilis na nagbago ang posture ng asasino para mapagheryan ang labanan. Natutuwa si Sanju sa husay ng pag-iwas ng kanyang kalaban. Samantala, natatanto ng bata na mas mahina at mabagal siya. Iisa lang ang paraan para matalo ang kalaban na tulad nito, at iyon ay ang pagmasid sa paligid. Habang agresibo ang pag-atake ng bihasang mandirigma, iniisip niyang may pagkakataon na siya'y maka-atake. Ngunit laking gulat niya, nang ihampas na niya ang huling suntok, walang kahirap-hirap na naalis ni Kato ang kanyang jacket bago sinaksak ang leeg nito gamit ang isang tumpak na pag-iwas. Nakakagulat, ang sibat ay nakaiwas sa tamang oras at gumanti rin ng paghampas. Ang hiwa ay tumama kay Kato, tumulo ang dugo, at napagtanto niyang nakaharap siya sa isang makapangyarihang mandirigma na may sibat. Narealize niya ang kanyang kahinaan dahil sa mahina at di sanay na pangangatawan,
samantalang ang may hawak ng sibat ay humanga sa tangkang pagbitag sa kanya ni Kato. Sabi nito, ang perpektong galaw ni Kato ay nagpapakita na isa siyang propesyonal sa pakikipaglaban, maliban na lang sa ang kulang sa kanya ay matinding balak pumatay. Ang tanging utos na natanggap niya ay ang pagpatay sa isang estudyanteng high school, pero ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ang isang sibat ay binigyan ng ganoong trabaho. Ibinahagi ni Sanju na siya ay isang banta sa mga plano ng organisasyon kay Yusuka, kaya naman kailangang patayin siya agad. Dahil sa pag-amin nito, si Kato ay nakatitiyak na ngayon na ang organisasyon ay konektado sa lahat ng bagay. Nagdesisyon na baguhin ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, ang asasino ay nagpas siyang ay aktibo ang kanyang combat mode, nagsagawa ng isang cool na pose. Hindi na siya magdadalawang isip, nangangakong ipapakita ang tunay na intensidad ng kanyang pag-atake. Si Sanju ay sumugod gamit ang kanyang kakaibang galaw na parang dragon, na halos daang paghampas ng espada ang papunta sa ating binata. Ang sibat ay tila nawala ng kontrol sa paghabol nito at madaling nakakasugat ng puno. Samantala, si Kato ay naghahanap ng ligtas na lugar para magtago, napagtanto niyang nakaharap siya sa isang kalaban na higit na malakas kaysa sa isang karaniwang mamamatay tao. Ang mabilis na pag-atake nito ay sumire sa kanyang pinagtataguan, na nagdulot ng pagsabog ng tubig. Dahil sa panibagong sugat, napagtanto ni Kato na nakikipaglaban siya sa isang S-class user na may hawak na sibat. Ang walang tigil na pag-atake nito ay napakahirap iwasan kaya't kahit ang ating binata ay hindi nakaligtas na walang sugat. Nagalit si Sanju at inakusahan ng estudyante na isa ring mamamatay tao. Iniisip kung okay lang kung si Yusuha ang mapahamak. At dahil dyan, nagkamali ang lalaking ito, dahil ang linyang yun mismo ay nagdulot ng masakit na alaala kay Kato, pero ngayon, ang mukha ng kanyang kasintahan ay napalitan ng mukha ng kanyang kaibigan. Galit na galit, sumugod siya para sugurin ang mamamatay tao, inagaw niya ang espada, at mabilis na sinugitan ito sa balikat. Napakabilis ng pangyayari kaya kahit isang dalubhasa ay hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang nasa isip lang niya ay kung gaano kasama ang batang ito. Ayaw na niyang maranasan ang sisi at pagdurusa na naranasan niya noon. Kaya't ipinapangako niyang ipagtatanggol si Yusuha gamit ang kanyang buhay. Iniisip ng tagahawak ng sibat na walang saysay ang paglaban sa kanyang tadhana dahil mamamatay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Si Bro ay sugatan pa rin at gustong lumaban. Ang paulit-ulit niyang pag-atake ay walang silbi na mula ngayon, dahil mahusay na nasesalag ni Kato ang bawat pag-atake na parang isang bihasang propesyonal. Sa pagtawag na duwag sa high school student, nagbigay ng pagkakataon si Sanju sa isa sa kanyang mga pag-atake. Para ipaalala ang kanyang lugar, sumugod si Kato sa likuran niya, at sinugatan ang hita nito, at kinutya ang propesyonal na assassin dahil sa pagiging maingay. Dahil sa kalagayan niya, hindi maiwasang magtaka ni Sanju kung paano biglang naging napakabilis ng lalaking ito. Paulit-ulit na, mga taktika na gaya ng dati, sinubukan niyang apihin ang ating binata. Nagresulta ito ng pagkatalo para sa kanya, dahil maraming sugat ang iniwan ni Kato sa paligid ng kanyang kaliwang braso, na nagpapakita na wala ng saysay dahil nabasa na niya ang lahat ng kanyang galaw. Sa kanyang susunod na pag-atake, si Kato ay gumalaw ng napakabilis, na tila isang Beyblade at mabilis na nakarating sa katawan ni Sanju. Gamit ang kanyang matalim na titig, ipinahayag niya ang katapusan ng labanan, habang si Sanju ay nagtataka pa rin kung paano nagagawa ang ganoong bilis ng paghawak ng kutsilyo at ganoong bilis na tila Diyos. Ang kanyang pakikipaglaban ay nakapagpapaalaala sa puot ni Gangner, ang pinakamagaling na mamamatay tao sa kanilang grupo. Malubhang nasugatan ni Kato ang lalaki hanggang sa damyugo ito ng husto. Tapos na ang laban, at napagtanto ni Sanju kung gaano siya kaina mula pa sa simula. Habang hingal na hingal siya, nanginginig ang sibat, nararamdaman na hindi na niya maigalaw ang kahit anong kalamnan dahil naputol na ang mga litid sa braso niya. Ngunit mabait naman ang ating binata at iniwan pa ang isang binti niya para makakilos pa rin. Tungkol naman sa iba, tiniyak ng makinang pumatay na tapos na ang karera niya bilang sibat at hindi na siya makakapatay pa ng sinuman. Walang awa, komento ni Kato na sa ganitong paraan, mawawala sa mamamatay tao ang pinakamahalaga niyang bahagi ng kanyang pagkatao. Isang kapalaran na higit pa sa kamatayan dahil ang mga taong ito ay hindi na makakapagpanggap na ordinaryong tao. Lipunan. Pero bago niya hayaang makalayo ang lalaki,
Tinanong siya ng bata ng dalawang katanungan, na nangakong sasaktan niya pa ang isa nitong paa kung hindi ito sasagot. Para sa unang tanong, gusto niyang malaman ang pangalan ng taong nag-utos at kung bakit partikular na tinututukan ang babae. Tumawa ng pagkalakas-lakas si Sanju, sinabing hindi siya magsasalita kahit pasaktan at patayin pa siya dahil sumumpa na siya ng katapatan sa kanyang Diyos at hinding-hindi niya ito iiwan. Ang pagbanggit sa Diyos ay nagpatunay sa lahat para kay Kato, ngunit nakakabahala namang umalingaw-ngaw ang mga sirena sa paligid. Ang kapabayaan ni Sanju ay nakaakit sa mga pulis. Sa maikling panahon na yon, nagawa ng lalaki gamitin ang natitira niyang binti para makatakas. Pinayuhan din niya ang bata na umalis na rin bago pa sila mahuli. Bago umalis, nag-isip si Sanju kung gusto nga ba talaga ng bata maging isang ordinaryong estudyante sa high school. Ang tanong na yun ay nagbalik sa kanya ng alaala dahil naalala ni Kato kung paano iniisip ng lahat sa paligid niya na hindi siya makakaranas ng normal na buhay dahil sa pagiging isang cold-blooded assassin. Kahit ngayon naduguan siya, nananatili pa rin ang pag-aalinlangan sa kanya. Normal ba talaga siya? Maaari ba siyang ituring na isang estudyante sa high school? Sagot pa ang tanong na yan, ngunit lumipat tayo sa punong tanggapan kung saan nalaman ni Yoshima ang ulat ni Sanju. Iniulat ni Izumo na ang sibat ay na-dismantle na ng maayos hanggang sa punto na hindi na nga siya makapagtrabaho pa. Namangha si Akatsuki sa galing ni Kato sa pagkatalo sa isang eksperto sa pagpatay, na puno ng excitement. Kinumpirma ni Izumo na kung sino man yun ay isang malakas na kalaban dahil inilarawan ni Sanju ang galaw nito na parang si Gangner, isang pangalan na nakaagaw ng pansin sa kanilang lahat. Iniisip pa nga ni Akatsuki na isang exaggeration ang pagkukumpara sa lalaki sa pinakamalakas na gumagamit ng kutsilyo na nabuhay. Naiintindihan ni Izumo ang kanilang pagkadismaya, lalo na't hindi basta-basta binabanggit ang pangalan ni Gangner. Pinutol ni Minami ang kanilang pagtatalo habang nagrereklamo si Akatsuki tungkol sa kahalagahan at espesyalidad ng 2G. Gayunpaman, iniisip nila na ang isang bodyguard ni Yuzuha na basta nalang sumulpot ay napatunayang malakas. Hindi lang niya nasira ang plano nila, kundi natalo pa niya ang isang kalaban na may lakas na katumbas ng isang sibat. Dahil dito, hindi na makapaghintay sina Yoshima at ang iba pa. Nagdudulot ito kay Yoshima ng pagtatanong sa misteryo ni Kato Fujiwara. Pag-uusapan na nga pala si Kato, bumalik siya sa kanyang kwarto at palihim na ginamo ang kanyang mga sugat. Mayroon siyang krisis sa kanyang pagkatao, alam niyang dapat siyang isang ordinaryong estudyante sa high school at hindi isang mamamatay tao gaya ng dati. Sa kasamaang palad, kailangan pa rin niyang tulungan si Yuzuha na makatakas sa mga mata ng organisasyon, at mas lalo pa siyang pag-uukulan ng pansin ngayon. Na natalo niya ang isang sibat. Gamit ang ganitong katawan, mahihirapan siya. Kaya naman balak ni Kato na magsikap at maging malakas ulit. Kung kailangan niyang pangalagaan ang payapang buhay na ito, kailangan niyang gawin ang lahat para masiguro ang kaligtasan nito. Tungkol naman sa organisasyong Great Wheel, kusang nagboluntaryo si Akatsuki at nagpahayag ng matinding interes na gawing target ang misteryosong lalaki. Nagulat sila, pero sa tingin ni Izumo, magandang ideya yun para sa isang banta ng ganitong antas. Pagkatapos ng lahat, kung ang lalaking ito ay talaga namang mapapantayan ang kagaya ni Tagi, hindi sapat ang isang karaniwang sibat. Isang mausisang si Akatsuki ang masayang gagamit ng kanyang posisyon para mahawakan ang banta. Nga pala, ang lalaking ito ay hindi biro. Siya ay nanguna sa ikasyam at isa sa mga pinakamahusay na tagapagtapos sa paligid. Pagkalipas ng isang araw mula nang mawala si Yuzuha, nagsagawa ng malaking selos-salo sina Kato at ang dalaga upang ipagdiwang ang pag-uwi niya mula sa ospital. Bilang pagpapakita ng pagmamahal, inihanda ng kanyang ama ang omures na pinaghirapan niya, bagamat medyo mahirap paniwalaan dahil mukhang kakaiba ang itsura. Pagkatapos noon, sinabi ni Yuzuha na mayroon din siyang espesyal na inihanda para sa kanya, at inilagay ang isang plato ng masarap na beef stew sa harap niya. May pagmamalaking ngiti, sinabi niya kay Kato na kainin ito habang mainit pa, at nang malasahan na niya ito, bigla siyang nagbalik tanaw sa nakaraan ng. Paalis na siya ng bahay at tinanong siya ni Mirai kung magpapagabi na naman siya. Pero sa pagkakataong ito, sinabi niya na uuwi siya bago maghapunan dahil may kakausapin lang siya at may kukunin lang, hindi binanggit ang tunay niyang gagawin. Tuwang-tuwa si Mirai dahil niluluto niya ang paborito nitong beef stew ng araw na yon, at masaya naman siya dahil doon.
Pagkatapos, sinabi niya kay Mirai gamit ang mga matang puno ng pagmamahal na may sasabihin siyang importante sa pag-uwi niya bago umalis, at pinagpalam siya nito gamit ang kanyang magandang ngiti at ang nakangiting si Johnny Boy sa kanyang mga bisig. Habang kumakain ng beef stew, nalulungkot si Kato dahil hindi niya nasabi na iiwanan niya ang kanyang trabaho. Bilang isang mamamatay tao para makasama siya. Naiinis si Yusuka nang makita ang pagkadismaya niya at tinanong kung talagang masama ang lasa nito. Pero bigla na lang sinimulang ubusin ng ating bida ang luto niya na parang huling pagkain na niya sa mundo. Halos umiyak, sinabi niyang masarap ito. Natuwa si Yusuka, at sinabi ng nanay niya na marami pang darating kung ganun kalakas ang gana niya. Habang pinapanood niyang sunugin ng tatay niya ang kawali at si Yusuka na nakangiti habang may hawak na cake at nagsasaya, ang ating bayani ay lubos na nagpapasalamat sa puso na magkaroon ng isang mapagmahal na pamilya. Maya-maya, inihatid niya si Yusuka pauwi dahil mas naging delikado na ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Tinanong niya si Yusuka kung may napansin ba siyang kakaiba sa paligid niya mula noon, pero sinabi niyang may pulis sa paligid ng bahay kaya dapat siya ay ligtas sa ngayon. Naguguluhan, tinanong siya ni Kato kung bakit hindi kasama ang kanyang butler, at sinabi niyang siya mismo ang humiling na huwag na itong sumama dahil sobrang nakakainis ito at imposibleng mag-enjoy kapag nandyan siya. Gayunpaman, ipinaalam niya na nag-enjoy siya sa bahay niya. Umaamin na napakatagal na mula nang nakatawa siya ng ganoon. Agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang inamin niyang medyo nalulumbay siya mula nang mamatay ang kanyang ama. Nang marinig yun, tuluyang naubusan ng salita ang aming bida, at napagtanto ni Yusuka na hindi niya pa ito nasasabi sa kanya. Dahil ayaw niyang lumala pa ang amnesia nito dahil sa nakaka-stress na balita. Sabi niya, nangyari yun mga 2 buwan na ang nakakaraan, kasabay ng aksidenteng pangkotse na nagdulot sa pagkakoma nito. Napagtanto ni Kato kung bakit ito sobrang emosyonal noon dahil sa pagkawala niya, pero nanatili itong matatag at hindi pinahalata ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagkukunwari nitong masaya. Humingi ng tawad ang binata dahil sa pagpapaalala nito, pero sinabi ni Yusuka na hindi naman daw malaking bagay yun at napansin itong wala naman daw itong pinagbago. Kaya nagulat ito. Pagkatapos, naisip nitong medyo lumaki na ito, pero kahit bata pa raw ito, may ugali na itong maging pabaya at makipag-away sa mga batang mas malaki sa kanya kahit na inaapi nila si Yusuka, kahit alam niyang hindi siya mananalo. Ganun din, dumating siya para sa kanya nang mabiktima siya, pero hindi niya nakita ang galing niya dahil nakapiring siya. Nagduda si Yusuka at tinanong kung paano niya siya nailigtas. Umiwas ang binata. Sinabing natakot ang lahat ng nakakita sa kanya, na totoo naman dahil parang halimaw siyang nakikipaglaban at natalo ang mga kasamahan ng mga kriminal, kaya lalong nagduda si Yusuka. Pero sa palagay niya, wala na yun basta't matapang siyang dumating para sa kanya ng may panganib. Umamin si Yusuka na takot siya sa mga gangster sa Kauai, pero nang makita niya ang mukha niya, mas maliwanag pa ito kaysa sa umagang araw. Totoo ang saya niya, dahil doon, nagpasalamat siya sa kanya. At dahil maayos siyang magsalita, sinabi ng binata sa kanya na liligtas niya siya kahit ilang beses pa niya ito kailangan, kaya naman namula siya na parang kamatis. Pagkatapos noon, sumigaw ang nahihiyang dalaga sa kanya na lumapit at inilabas ang kanyang telepono para magpa-cute selfie kasama siya. Pagmamalaki ang magandang kuha, sinabi niyang gagawin niya itong wallpaper para maalala niya ang napakagandang araw na yun, hindi na mamalayan na baka magsimula ito ng kakaibang chismis sa paaralan. Gayunpaman, bumulong si Yusuka na makakatulong din ito sa kanya para makamove on, at nakita niya kay Keido na nag-aalala ito sa kanya agad pagkatapos ng nagbago ng buhay niyang aksidente, kaya naman na-inspire siyang wakasan na ang pagkaklinggi sa hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang ama. Ngumiti ang binata habang napagtanto niyang nahihirapan din si Yusuka tulad niya, at lalo siyang ginanahan na protektahan ang kanyang mahalagang kaibigang kababata. Bigla siyang nagulat nang ilabas nito ang cellphone at ipakita ang larawan ng ama nito. Para siyang nawala ng ulirat nang makilala niya kung sino ang ama ni Yusuka, at tinanong niya kung talagang ama nga nito iyon. Sumagot si Yusuka na ang amnesia niya ata ay grabe na, dahil ang ama raw nito ay laging mabait sa kanya. Seryoso nitong sinabi na marami ang nagsasamang salita sa ama nito, pero mabait naman daw ito sa kanya kaya niya ito mahal na mahal. Nakatingin siya sa larawan ng ama ni Yusuka na karga-karga ito sa pabalik. Naalala ni Keido na nakita na niya ang eksaktong wallpaper na ito noon nang matapos niya ang kanyang huling misyon.
Sumasakit ang buong pagkatao niya nang mapagtanto niyang siya ang kumuha kay ama ni Yusuka. Nakikitang malungkot ito, tinanong siya ni Yusuka kung bakit bigla siyang nanahimik, habang pinoproseso ni Keido ang lahat, nakatayo sa harap ng anak ng chairman ng Akagi Group, ang taong kanyang pinatay. Pilit niyang pinagdadahilan ang sarili, iniisip na si Hayate ang bumaril, at hindi niya sana tinanggap ang misyon kung alam niyang ama pala ito ni Yusuka, pero nakukonsensya siya dahil basta na lang niya sinunod ang sinabi ng mga nasa itaas na nagtaksil daw ang chairman Akagi sa organisasyon kaya dapat maalis. Mas lalo siyang nanlulumo dahil wala siyang naramdaman noon, at ngayon ay nadamay pa niya si Yusuka, kaya iniisip niyang sabihin dito na dati siyang ahente ng organisasyon na nag-utos ng pagkamatay ng ama nito. Kinagat niya ang labi sa matinding pagkadismaya, hindi pa rin siya makapagdesisyon. Kinabukasan sa paaralan, tahimik siyang umupo sa kanyang upuan habang maingay na nagkukwentuhan ang mga babae sa klase tungkol sa bagong transfere na lalaki, umaasa silang gwapo ito. Sa huli, nagpa siya ang ating bida na huwag sabihin kay Yusuka, dahil hindi titigil ang organisasyon sa paghahabol sa kanya dahil lang sa isang taong naalis sa pwesto, kaya ang tanging magagawa niya ay protektahan ito ng buong puso. Nang bigla ang ipahayag ng guro ang pagdating ng isang bagong estudyante, at humingi ito ng pahintulot na pumasok, agad na nakilala ng ating bida ang tinig nito, napako sa gulat. Pagmasdan ng mapusyaw na pulang buhok at masayang mukha ng binata, naisip niya kung ano kaya ang ginagawa ng isa sa mga banal na sandata sa paaralan. Naalala ang huling taong nagtangkang saktan siya, napatunayang parusa nga ito mula sa itaas dahil sa pagpigil niya sa pagdukot kay Yusuka. Biglang lumingon ang binata sa ating bida at tila sinuri siya ng mabuti, walang pag-aalinlangang ipinahayag kung sino ang kanyang target. Walang alinlangan na ang pink-haired na bata ay isang Katsuki, isa sa 12 banal na sibat ng organisasyon, codenamed Biden. Maya-maya pa, habang physical education, nagtilian ang mga tao dahil sa bagong transfere, nang walang kahirap-hirap na maka-score muli ng basket. Nabighani ang mga babae sa pink-haired na binata habang ang kanyang kakampi ay nagulat na nakatalon siya ng napakatangkad sa kabila ng kanyang pandak na pangangatawan. Sinabi ni Makoto na magandang pasa yun at ginanyak ang kanyang koponan na maka-score ulit, samantalang naiinis naman ang kalabang koponan dahil ang transfere ay agad na naging paborito ng mga babae. Samantala, si Keito ay nanatiling alerto dahil nakakapanghinala sa kanya na hindi pa rin gumagalaw si Lance at nagtataka kung ano ba ang kanyang binabalak. Alam mo, ang mga Lance ay isang piling grupo ng top 100 assassins na may kanya-kanyang numero, at sa kanila, ang top 12 ay kilala bilang ang mga maalamat na sibat na pinamumunuan ng kanilang kataas-taasang pinuno na si Odin. Ang bawat isa sa mga sobrang lakas na assassin na ito ay may pambihirang kakayahan na mapapantayan ng 1,000 sundalo. Pagdating sa pagpatay, madali nilang mapapasuko ang hukbo ng isang buong bansa. Ang mga piling mandirigma na ito ay inilalagay lamang sa mga napakahalagang misyon, kaya napagpasyahan ni Keito na nangangahulugan lamang ito na ito ay lubhang balak na pagtuunan ng pansin si Yuzu. Nalulungkot si Keito habang bumabalik sa kanya ang masasakit na alaala mula sa kanyang huling misyon, at naisip niya na ang mga mamamatay tao ay maaaring naghahanap ng sikretong kayamanan na umano'y ninakaw ng chairman sa kanila. Patuloy siyang nababagabag kung sakaling kumilos si Akatsuki sa paaralan na ito, kaya ba niyang protektahan ang buhay ng lahat dito, kasama na ang kanyang kaibigan noong bata pa sila, sa kanyang pangangatawan ngayong isang high school. Maya-maya, bumalik na ang lahat sa silid-aralan, ngunit hindi pa rin tumitigil ang mga estudyante sa pagkahumaling kay Makoto at patuloy siyang kinukulit na sumama sa kanila sa karaoke. Agad siyang nagustuhan ng mga babae, at lalo silang nahumaling sa kanya nang ihayag niyang nag-ensayo siya ng kaunti ng basketball sa Estados Unidos. Samantala, ang ating bida ay pinagmamasdan ng sitwasyon mula sa malayo at napagtanto na hindi kikilos si Akatsuki ngayon, at nagtatala siya sa isipan na maging laging handa bukas. Bigla na lamang, narinig niya si Yuzo na tinawag siya at tinanong kung pwede siyang sumama dito pagkatapos ng klase. Agad na tinanggihan ng ating bida ang alok nito kahit hindi pa man naririnig ang buong sasabihin, pinipilit na umuwi na lamang ito. Ngunit bigla na lamang, may kamay na dumampi sa balikat niya at sumulpot si Makoto mula sa likuran para batiin ang dalaga ng masigla gamit ang pangalan nito, na agad namang nagdulot ng pag-aalala kay Keido dahil sa paniniwalang seryoso ito kay Yuzu. Nagpakilala si Makoto,
pero itinuro ni Yuzu na siya ay kilala na siya sa buong paaralan bilang bagong sikat na lalaki, at tinanong siya kung paano niya nalaman ang pangalan niya dahil hindi pa sila nagkikita. Masayang sinabi sa kanya ng masiglang transfere, na may nakangiting walang pakialam, na siya ang high school girl na nagmana ng kayamanan ng Akagi Group, na lubos na ikinagulat niya. Bigla siyang medyo nalungkot habang patuloy si Makoto, na sinasabi na may utang ang kanyang ama sa chairman, kaya't inutusan siyang alagaan siya. Pero nang subukan siyang yayain ito sa isang lugar, biglang umalis ang ating bida at nagdahilan na nasugatan ang daliri niya sa practice at kailangan na niyang pumunta sa clinic. Sinimangutan siya ng ating bida ng matalim na tingin, kaya napapayag siyang sumama. Kasama, at naghiwalay na ang dalawang bata kay Yuzu. Lumingon siya ng nakangiti at nagpasalamat kay Keido sa pagprotekta sa kanya sa mga taong kakaiba. Maya-maya pa, habang silang dalawa ay nasa rooftop, hinangaan ni Makoto ang tanawin at nagkwento kung gaano kaganda ang panahong kabataan ng isang high school student. Pagkatapos ay lumingon siya kay Keido at pabirong tinanong kung dinala ba siya rito para magtapat ng pag-ibig o ano, pero nanatiling tahimik ang aming binata. Natawa na lamang si Makoto at nagpatuloy na si Yuzu ay talagang cute pag malapitan, pero hindi siya makapaniwala na anak pala siya ng chairman. Diretso sa punto si Keido at nagtanong kung ano ang kanyang pakay para. Ang totoo niyan, iniisip ko kung ito ba'y paghihiganti para sa lalaking may purple na buhok. Parang wala lang sa transfer student at casual na tinanong kung siya nga ba ang nakatalo kay Sanjo. Sinimulan niyang suriin ang pangangatawan nito at nagtaka kung paano siya nanalo kay Sanjo na may kaunting sugat lang, pero paulit-ulit ang tanong ng ating bida, at halatang naiinis na siya. Inamin na ng assassin ang totoong pakay at gusto niyang makuha ang sekretong kayamanan na minana ni Yuzo sa kanyang ama, na siyang kumpirmasyon sa hinala ng ating bida. Sinabi pa ni Akatsuki na hindi pa nila alam kung ano talaga yun at gusto lang nila. Impormasyon muna. Inaalok niya ang ating bayani ng pagkakataong sumali sa kanilang organisasyon dahil mas malakas siya kaysa sa ilan sa mga assassin nila. Dagdag pa ng binata na masasamang tao lang ang target nila, malaki ang kita, at posibleng ibigay pa ni Yuzu ang lokasyon ng nakatagong kayamanan dahil malapit sila sa isa't isa. Ngumisi si Akatsuki at binigyan ng babala si Keido na magandang alok yon dahil pareho silang makakaligtas ni Yuzo kung sasama siya sa kanila. Lumapit siya sa gilid ng bubong at iniabot ang kamay, binabalaan si Keido na kung lalaban, may mga inosenteng bata ang masasaktan. Hindi nagpapigil ang ating bayani at agad na sumugod kay Keido habang sumusugod ito ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake. Nakaiiwas si Makoto nang walang kahirap-hirap at pinuri si Keido dahil sa bilis ng kilos na maihahalin tulad na sa isang propesyonal. Nang mga sandaling yon, nahawakan niya ang braso ni Keido at ibinahagi na alam na niya ang gagamitin nitong bomba. Ang maliit na kabong yun ang kakaibang gamit ni Keido bilang mamamatay tao, kung saan pinagsasama niya ang paggawa ng bomba at ang kanyang galing sa pakikipaglaban na kilala sa organisasyon bilang pamamaraan ni Biden sa pag-aalis sa kanyang mga target. Nagulat si Keido nang marinig ang codename niya at umatras ito habang sumisigaw na masyadong marami ang alam ni Makoto para sa isang ordinaryong tao. Pagkatapos ay inilabas ni Makoto ang 6 pang mga bomba sa kanyang mga kamay habang nakangiti siya na parang baliw at sinasabing itataas na niya ang mga antas. May determinasyon sa kanyang mga mata, tumatalon siya sa bubong at sinisikap na abutin ang mga bomba. Nakuha niya ang una, pangalawa at pangatlong bomba at mabilis na tumakbo papunta sa iba pa. Pagkatapos ay nagparkour ang ating bayani sa pader at ginamit ang kanyang mga paa para makuha ang 3 pang natitira. Pinanood ni Makoto ang buong pangyayari at sinabing walang normal kay Keido, pero bigla na lang siyang naghagis ng isa pang bomba mula sa kung saan pababa sa lupa. Si Keido naman ay nagpupumilit na abutin ito habang inaasar siya ng mamamatay tao na sinasabi nitong hindi niya kayang protektahan ang lahat ng estudyante ng ganoon. Nabigo ang ating bayani na makuha ang kubo habang ito ay bumabagsak sa ang kapatagan sa ibaba, habang ang taong may diferensya sa likuran ay pamitik ng daliri at pinasabog ang bomba. Ikinubli ni Keido ang mukha niya sa pagsabog habang ang mga estudyante sa ibaba ay nagsimulang magpanik dahil sa biglaang pagsabog at nagsipagtakbuhan palayo sa lugar. Pinagtiyak ni Makoto sa kanya na inayos niya ito para sumabog bago pa man makarating sa lupa para walang masaktan, tinatawag itong maliit na bonus dahil sa pagkuha ng 6 na bomba. Sisabog na sana si Keido sa galit,
pero pinigilan siya ni Makoto at nagpakita pa ng mas maraming bomba habang tinatanong kung sino ba talaga siya at kung sasama ba siya sa kanila. Matapos mag-isip ng sandali, sumagot ang ating bida na isang ordinaryong estudyante lamang siya sa high school at hinding-hindi siya sasama sa kanya. Halatang dismayado si Makoto sa sagot at naisip na hindi mapapaniwala si Kado hanggat walang namamatay, pero ang ating bida ay isang pangalan lang ang binanggit, si Gangner. Pagkarinig ng pangalang yun ay mabilis na lumingon ng assassin na may takot sa mga mata, habang kalmadong sinabi ni Kado na siya noon ay kilala bilang Gangner. Habang ipinapalam ng speaker ng paaralan ang paglikas, sinama ni Makoto ng tingin ang ating bida at nagalit dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Gangner, pero agad din niyang sinabi na nanlilinlang lang siya para makabili ng oras at bago pa maproseso yun ni Makoto, dumating na ang mga opisyal ng paaralan sa rooftop para tignan kung may naiwang estudyante. Binibigyan siya ng pink-haired punk ng 3 araw para magdesisyon kung sasama ba siya o hindi at nagbabala na magsisisi ito kung tatanggi siya. Pagkatapos noon, maaga nang nakauwi ang mga estudyante dahil sa pagsabog at may nagkukwentuhan na walang nasaktan sa malakas na pagsabog at tinanong ni Yusuka si Kado kung bakit hindi pa ito umuwi. Ipinaliwanag ni Kado na may mahalagang gagawin muna siya at gusto niyang manatili na lang sa bahay si Yusuka dahil baka isa na namang pag-atake sa kanya ang pagsabog. Bigla na lang sumigaw si Kawai nang may pagka-excited na nadagdagan na ang mga pananggalang at nagsimula na siyang mag-aral ng martial arts para protektahan si Yusuka, pero ang sobrang sigla niya ay ikinainis lang ni Yusuka. Hiningian ni Yusuka si Kato ng text kung may mangyari at pumayag naman ito, pero nang sumakay siya sa kotse at umalis, lumingon siya kay Makoto na para bang sinasabi na hindi siya nagpapanggap. Samantala, habang pinagmamasdan ni Makoto ang ating binata, positibo siyang hindi hahayaan ni Tagi na masira ang pangalan ni Gangner. Nang maglaon, habang nasa tren, umaasa ang binata na nagawa niyang mailihis ang atensyon ni Akatsuki kay Yusuka at mapunta sa kanya. Tanda niya na kahit bunso si Akatsuki sa Divine Spears, hindi biro ang kanyang kakayahan. Ikinuyom niya ang kamao, iniisip kung gaano na siya kasanay sa kanyang bagong katawan, pero malayo pa ang kailangan niyang tahakin bago niya kayanin ang isang Divine Spear sa pakikipaglaban. Ang kaisipang yun ang nagpapalala ng kanyang pag-aalala na baka matalo siya kung magkakaharap sila pagkaraan ng 3 araw. Ngunit wala itong nagawa para mapabago-bago ang kanyang determinasyon na protektahan si Yusuka kahit na mga hulugan pa ito ng pagpaparusa sa lalaking may pink na buhok. Nang mga sandaling yun, bumaba na ang ating binata sa istasyon ng Shibuya at nagtungo sa lugar kung saan siya unang namatay. Tumalon siya sa balkonahe habang iniisip kung bakit nga ba siya pumunta roon dahil alam niyang wala naman si Murai na naghihintay sa kanya. Nang biglang bumukas ang pinto, napaisip siya kung patibong kaya ito ng organisasyon, ngunit gayunpaman, pumasok siya sa apartment, at nakita lamang ang malinis na pinangyarihan ng krimen habang ang iba pang bahagi ng lugar ay mukhang ganoon pa rin. Nang mga sandaling yon, may narinig siyang ingay at agad na naging handa sa pakikipaglaban, inaasahan ng isang mamamatay tao. Ngunit nagulat siya nang makita si John, ang aso niya, na nakatayo roon at umiiling-iling ang buntot. Masayang tumahol si John habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya, at napansin ng aming bida ang frisbee na nasa bibig nito. Naalala niya bigla ang mga araw na sila ni Murai ay naglalaro ng habulan kay John sa parke, at nanubig ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang naaalala pa rin siya ng aso. Nang mga sandaling yun, may napansin siya sa gilid ng kanyang mga mata, isang larawan nila ni Murai at ni John sa dalampasigan. Naalala niya ang isang paglalakbay nila noon kung saan sinabi ni Murai sa kanya na kahit hindi niya maintindihan ang kanyang trabaho, gusto lang naman ni Murai na maging masaya siya. Sumagot siya na kontento na siya sa buhay niya at mamamatay para sa kanya. Pero sinabi lang ni Murai na ang isang patay ay hindi maaaring maging masaya, at gusto niyang subukan itong mabuhay kahit minsan. Ngayon, umiiyak na parang balo, pinagsisisihan ng ating bayani na hindi niya nagawang mapasaya ito, at siya'y nasa alaala na lamang niya. Pagkatapos noon, umuwi siya at sinabi sa kanyang pamilya na kinailangan ibigay ng isang mag-asawa ang kanilang aso dahil sa mahihirap na kalagayan, kaya dinala niya ito pauwi at nagtataka kung maaari nilang alagaan. Bago pa siya makapagpaliwanag pa, agad na pumayag si Taro na ampunin ang aso, at nagmungkahi si Kyoto na magsalitan sila sa paglalakad dito. Nang tanungin nila ang pangalan ng aso, ipinaliwanag niya na John ang tawag dito ng mga dating may-ari. Maya-maya, nag-text siya kay Yusuka na tanong kung may nangyari na,
at ang sabi niya ay medyo boring lang ang mga pangyayari. Nabanggit niya ang bagong aso nito at nagtanong kung pwede siyang makipaglaro, pero sinabihan siyang huwag munang pumunta. Nakangiting nakatingin sa telepono dahil alam na niya ang gagawin. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Akatsuki, na nang-uuyam na nagtanong kung nagbago na ang isip dahil hindi pa naman tapos ang 3 araw. Pero ang ating bida ay sinabing tapos na siyang maglaro at handa nang mapagsarapan si Akatsuki sa rooftop ng paaralan bago mag-umaga, nanunumpa na wakasan na ito dahil siya si Gangner. Pagkarinig ng pangalang Gangner, sobrang nagalit si Akatsuki kaya nabasag ang teleponong hawak niya. Sa isip niya, walang panama si Kato kay Lord Tagi, na siyang tunay na kahulugan ng isang perpektong ahente. Gayunpaman, kahit na ganun, naglakas loob pa ring gamitin ni Kato ang pangalang Gangner mismo sa harapan niya. 3 taon na ang nakalipas sa gitnang silangan, pareho silang nasa isang mapanganib na misyon. Noong isang pagkakataon, nakagawa si Akatsuki ng isang malaking pagkakamali kaya't napalilibutan siya ng mga kaaway. Naputol ang kaliwa niyang braso, at malinaw na malapit na siyang mamatay. Habang handa na siya sa kanyang kamatayan, biglang dumating si Tagi at pinatay ang lahat ng kaaway sa isang iglap. Nagpasalamat si Akatsuki, sinabing dahil lang sa kanya na kayanan niyang makaligtas, at hiniling na makauwi itong buhay, at nangako siyang siya na ang bahala sa misyon. Kinabukasan, nagkita silang dalawa sa rooftop. Walang pakialam na tinanong ni Akatsuki si Kato kung ano ang iniisip nito. Pumunta rito para makipaglaban na naka-uniform pa. Sumagot si Kato na plano niyang talunin muna ito bago pumasok sa klase. Natawa si Akatsuki at sinabing pareho pala sila ng naiisip, at dagdag pa niya na simula kahapon pa niya iniisip kung paano halos kapareho ng galaw ni Gangner si Kato. Aminado siyang minsan ay gusto niyang maging katulad nito, pero ngayon na naranasan na niya mismo ang kapangyarihan ni Gangner kay Kato, hindi na niya ito mapapatawad, hindi man lang hanggang sa mapagtagumpayan niya ito. Nakangisi, sabi ni Akatsuki na gusto niyang magkwento ng isang sikreto bago sila mag-away. Ikinukwento niya na may mga bomba siyang itinanim sa paaralan, at dahil direkta ang koneksyon ng kaliwang prosthetic arm niya sa utak niya, kaya niya itong mapapasabog agad gamit lang ang pagkilos ng kanyang mga daliri. Kung matatalo siya ni Kato, maraming tao ang mamamatay, at ang tanging paraan para mapigilan ang pagdanak ng dugo ay ang pagputol ng koneksyon ng braso niya sa utak. Kaya dalawa lang ang pagpipilian, putulin ang braso niya o sirain ang utak niya. Ngunit, kalmadong itinuro ni Kato na may ikatlong pagpipilian. Maaari ring madisarm ang mga bomba kung mawawala ng malay si Akatsuki. Nabigla naman si Akatsuki nang marinig ito, at sinabi ni Kato na sinabi na niya rito na kilala niya si Akatsuki. Habang naghahanda si Kato sa pakikipaglaban, sinabi niyang hindi siya pumunta roon para patayin ito, at pumunta lang siya para pigilan ito. Nang may tiwalang ngiti, tinanong ni Kato kung totoong naniniwala si Akatsuki na magagawa niya yon. Pagkatapos, bigla na lamang siyang sumugod at umatake. Nakailag si Akatsuki, pero napansin ng ating bida na ang tanging bentahe niya ay ang pagkilala sa mga taktika at ugali ni Akatsuki, dahil ang lakas ng katawang ito ay wala sa parehong antas ng kanya. Naghagis si Akatsuki ng ilang bomba sa ere, at nang sumabog ang mga ito, ang target ay ang paningin at pandinig ng kalaban. Sinundan niya ito ng paghampas gamit ang kaliwang panghuli, pero dahil alam na ni Kato ang taktika, nakaiwas siya agad at sinuntok si Akatsuki sa dibdib. Habang nasa ere, naiwasan naman ni Akatsuki ang suntok. Pagkatapos, gumanti siya ng malakas na suntok, kaya lumipad si Kato. Nang makapag-ayos na si Kato, sinabi ni Akatsuki na tama ang pag-urong niya para mapahina ang impact, dahil kung direktang tumama ang kanyang prosthetic arm, mawawasak ang braso ni Kato. Nakangisi, binalaan ni Akatsuki na kung si Gangner na si Kato, malayo pa ito sa kaya niya. May sira na ang tadyang ni Kato dahil sa suntok, at napagtanto niyang hindi. Ang kalaban na kaya niyang talunin sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa mga diskarte nito. Iniisip ni Kato na bilang isang mamamatay tao, hindi para sa kanya ang payapang buhay. Ngunit kung buhay pa siya, tiyak na may dahilan. Sino man ang kaharapin niya, mananalo siya ng hindi nakakapatay. Mabubuhay siya para sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Gamit ang matinding determinasyon, inilabas niya ang pinakamalakas niyang suntok, at nagpalitan sila ng mabibilis na suntukan, ngunit biglang nakaramdam si Kato ng matinding sakit sa ulo. Sinamantala ni Akatsuki ang pagkakataon,
at sunod-sunod na sinuntok si Kato. Sinubukan ni Kato na umiwas, pero hindi niya lahat naiwasan. Sabi niya sa sarili na kailangan niyang mas mag-focus sa pag-unawa sa galaw ng kanyang kalaban. Mga galaw, isang malakas na sipa ang ipinatama ni Akatsuki kay Kato, dahilan para mapa-atras ito. Nang lumaki ang distansya sa pagitan nila, naghagis si Akatsuki ng isa pang bomba at pinasabog ito. Isang malakas na pagsabog ang sumunod at sumugod siya para sa pangwakas na atake, pero dahil alam ni Kato ang bawat galaw niya, handa na ito. Isang buong puwersang suntok ang ipinukul ni Akatsuki, pero naiwasan ito ni Kato, sinasabi sa kanya na nararamdaman niya ang galit at intensyon nitong pumatay, at ang ganitong mga bagay ay hindi makakapangyarihan sa kanyang kalooban. Lalunukin niya ang lahat ng galit ni Akatsuki. Naramdaman ni Akatsuki na may kakaiba at umatras siya. Samantala, hinahawakan ni Kato ang kanyang ulo dahil sa sobrang talas ng kanyang pandama, kaya nakikita niya hindi lamang ang mga bagay na nasa paligid niya, pati na rin ang pag-iisip ng mamamatay tao. Nagulat si Akatsuki sa biglaang pagbabago ng ugali at nagtataka kung ano ba ang nangyari. Iniisip niya na ang huling pag-atake niya ay mula sa bulag na bahagi ni Kato at nagtataka kung paano nagawang iwasan ng batang estudyante ang ganon, na para bang alam na niya kung saan galing iyon. Kumuha pa siya ng ilang bomb cubes at sinabing nagiging mas kawili-wili na ang mga bagay-bagay. Yumuko siya ng may seryosong mukha at sinabing hindi niya alam ang iniisip ni Kato, pero nangako siyang babasagin niya ang depensa nito sa susunod niyang galaw. Naging handa si Kato at napagtanto na si Akatsuki, muli na namang sumusugod. Ang assassin na may pink na buhok ay nagpatamba ng isa sa mga bomba sa likuran niya at ginamit ang pagsabog nito para ihagis ang isa pang bombang kubo ng mabilis kay Kato. Isang malakas na pagsabog ang nangyari, pero nagawa naman itong iwasan ng ating bida sa pamamagitan ng pagiging Jinwoo at pag-iwas sa huling segundo, kaya sumabog ang bagay na iyon sa likuran niya. Sinabi ni Akatsuki na kahanga-hanga ang pag-iwas niya sa espesyal na atake, pero iniisip niya na kung ganoon kadaling mapapatay ang ating bayani, wala nang saysay na magpadala ng isang piling mandirigma na tulad niya. Pero ang ating bida ay hindi na lamang siya pinansin at naghanda na sa anumang atake ng binata na may pink na buhok. Balik sa kanya, bahay, nagising si John dahil sa pagsabog at ganun din ang ina ni Kato, na nagtataka kung saan nanggaling ang tunog. Iniisip niya kung paputok kaya yun. Samantala, pabalik sa rooftop, dalawa pa rin sila at naglalaban ng buong lakas, nagpangangalaga gamit ang mga kamao. Iniisip ni Kato na kahit hindi niya makita ang mga kamay ni Akatsuki, nahuhulaan niya pa rin ang bawat galaw nito dahil alam niya ang lahat ng pattern nito. Naninigas si Akatsuki habang inihahanda ang susunod niyang atake, pero mahusay na nahulaan ng ating binata na 4 na bomba ang ibabato nito na sisabog 2 metro sa harap niya. Nang sisabog na sana ang mga ito, sinipa ni Kato ang lahat ng bomba. Mga tagubilin para ikalat ang mga ito, na tumatakip sa buong bubong ng malalakas na pagsabog. Nakaya ni Kato na manatiling nakatayo habang tinatakpan ng mukha niya mula sa matinding pagsabog, pero nahulaan niya ang susunod na galaw ng asasino at nakaiwas sa isang suntok na galing sa kaliwa. Gumanti ang ating bayani gamit ang ilang mabilis na suntok, na nagtulak kay Akatsuki na depensahan ang sarili dahil napagtanto niyang may kakaiba nga. Nagtataka siya kung ano ba ang nangyayari dahil ni isa ay hindi niya mahagip. Iniisip ng asasino na dapat matagal nang wala ng silbi ang mga mata at tenga ni Kato dahil sa mga bomba, at higit pa ang matinding init na. Dapat halos mahirapan itong huminga. Ngunit ang tingin ng ating binata ay parang nakikita ni Akatsuki ang lahat ng kilos nito, na nagpapabalik sa alaala niya kay Gangner, ang kanyang minamahal. Naalala niya ang sinabi ni Kato na siya si Gangner, ngunit ito'y nagdulot ng matinding galit sa kanya kaya't sinigawan niya ang ating bayani na huwag siyang pagtripan. Hinihingi niya ang paliwanag kung ang estudyante nga ba ay ang kanyang tagi, at kung totoo yun, bakit ngayon pa siya sumulpot? Samantala, si Kato ay halos wala ng lakas, hirap na hirap huminga, ngunit nagagawa pa ring itaas ang mga kamao. Nalaman niya na kahit mabasa niya ang kilos ng asesino, ang binata ay masyadong mabilis siya, at hindi na niya kaya pang tumakbo ng matagal sa kanyang di sanay na katawan. Tumalon siya sa gilid at nagpa siyang wakasan na ang pagtakas. Kasabay nito, iniisip ni Akatsuki na wala nang matatakasan ang lalaki. Kumuha siya ng ilang bomba at iniisip na hindi na mahalaga kung mahulaan ang kanyang galaw,
at hinamon niya itong umiwas habang inihagis ang mga bombang kubo patungo sa ating bayani. Nakapokus ang ating bayani sa sandaling iyon at tumakbo ng mabilis gamit ang lahat ng lakas niya, habang nanunumpa sa sarili na hindi na niya muling sasaktan ang sinuman. Pinutok ni Akatsuki ang bomba at nagliwanag ang buong bubong na parang araw, pero si Kaito ay patuloy pa ring sumusulong kahit na hindi na siya makakita. Naramdaman niya ang asesino sa harapan niya at sumugod, ngunit nakaiwas si Akatsuki at ginamit ang bomba sa metal niyang kamay habang sumusuntok siya ng malakas sa ulo ng ating kasama. Ngunit nabasa ni Kaito ang galaw niya, naiwasan ang suntok gamit ang siko na lubos na ikinagulat ni Akatsuki at sinundan ito ng malakas na suntok sa mukha. Subalit hindi pa siya tumigil. Sinigaw niya ang pangalan ni Akatsuki at sinundan ito ng malakas na suntok sa katawan, at tinapos siya gamit ang sipa sa tiyan. Nabasag ang metal na braso nito at lumipad ang asesino sa gilid ng bubong, at nawalan siya ng malay habang lumalapit ang katawan sa malamig, matigas na semento sa ibaba. Pagkatapos ay nagbalik tanaw kung saan sinabi ng batang mamamatay tao kay Gangner na kalimutan na siya at umalis na para sa kaligtasan, ngunit sinabi ng ating bayani na ayaw niyang mamatay kahit isa man lang sa mga kaibigan niya. Naisip ni Gangner na ang ganitong pag-iisip ay hindi bagay sa isang mamamatay tao, pero yun mismo ang dahilan kung bakit niya ito pinili. Kahit gaano pa kalaki ang kalaban, susundan niya ang kanyang sariling paniniwala sa katarungan. Gumising si Akatsuki at tinanong si Kaito kung bakit siya nito iniligtas, at sumagot ito na ang tanging prioridad niya ay ang i-disarm ang bomba, at hindi niya naisip na saktan siya. Ngumisi ang mamamatay tao at sinabi sa kanya na hindi siya talunin ng buong organisasyon mag-isa, pero naninindigan si Kaito na gagawin niya ito kahit anumang mangyari, dahil yun lang ang katarungan na mararamdaman niya bilang isang dating mamamatay tao. Ang pamilyar na mga salita at tingin ay nagbigla kay Akatsuki, na pinaalala sa kanya si Gangner, habang sinasabi ni Kaito na kahit na ang dakilang kalooban man o si Odin, nangako siyang talunin silang lahat. Ang pahayag na yun ay nagpatawa kay Akatsuki. Inulit niya ang mga salita ni Kaito at tinawag siyang baliw sa pag-iisip ng ganoong bagay. Sa gulat ni Kaito, naniwala sa kanya ang mamamatay tao na siya nga si Tagi no Cap, ngumiti ang binata at sinabing tanging isang baliw na gaya ni Tagi ang magsasabi ng kasing tapang noon, habang ang ating bayani ay nakatingin lang sa kanya ng namamangha. Ang kulay rosas. Ang batang lalaking may buhok ay saka nagtanong kung bakit payat na payat ito. Dapat daw ay nasa puntod na. Sumagot si Kaito na sigurado rin siyang patay na siya noon, pero nang magising ay nasa katawan na niya. Tinuro niya ang ulo niya at sinabing yun na lang ang natitira kay Tagi, kaya naman nabigla si Akatsuki. Dagdag pa ng ating bida na si Odin lang naman ang posibleng nag-utos noon, kaya't namutla si Akatsuki. Sabi pa ni Kaito na kailangan niyang lumakas at tinanong si Akatsuki kung tutulong ito, kaya naman naalala ulit ni Akatsuki ang eksena. Muli na namang tumawa si Akatsuki at sinabing tigilan na ang pagbibiro. Kinuha niya ang metal na braso niya at sinabing hindi na niya kayang patayin ito kahit sino pa ang mag-utos, ngayon na sigurado na siyang si Kaito ay si Tagi. Tinatanong ng ating bayani kung babalik na ba siya sa organisasyon, pero mariing itinanggi ito ng assassin at sinabing imposibleng bumalik pa matapos ang malaking pagkatalo. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata kung ano ang plano nito, at nagseryoso si Akatsuki. Sinabing magdedesisyon siya pagkatapos niyang mapag-aralan ang lahat ng nangyari, dahil hindi pa rin niya mapaniwala ang si Odin ang tatutok kay Tagi. Sinabihan din niya ang ating bayani na umalis na rin dahil malamang ay paparating na ang pulis, at biro niyang sinabing ang eskwela ay malamang nasarado ito ng matagal. Pinagmamasdan ng ating bayani ang pag-alis nito at sinimulan siyang tawagin, ngunit bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa. Nagtataka siya kung ano ang nangyari, habang nararamdaman niyang nawawala na ang kanyang ulirat. Samantala, may mga hindi kilalang mamamatay tao na pumasok sa pinangyarihan at kinuha ang Gangner ayon sa plano. Isang tinig ang tumawag sa ating bayani, sinasabing gumising na siya, at nagtataka siya kung saan nanggagaling ang tinig. Damilat ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang paligid, nagtataka kung nasaan siya, at napagtanto niyang nasa kanyang orihinal na katawan na siya. Muli na namang nagsalita ang tinig na nagsasabing gising na siya at sinabi nitong silang dalawa ay bahagi ng isa't isa. Ngayon, dahan-daang lumulutang si Kaito papalapit sa kanya, kaya nanlaki ang mga mata ni Tagi sa gulat. Tinawag ulit siya ni Kaito at sinabihan na protektahan si Yuzuru gamit ang kapangyarihan niya,
pero ayaw bumitaw ni Tagi habang sumisigaw siya para sa bata at inaabot ito. Nang mga sandaling yun, nagising siya na basang-basa ng malamig na pawis at sinalubong siya ng isang palakaibigang mukha ng aso. Habang nakahiga sa lupa, iniisip niya kung nasaan nga ba siya ngayon. Samantala, sa baba, nanunood ang mga magulang ng balita na nag-uulat ng isa na namang pagsabog sa paaralan. Pareho silang labis na nag-aalala sa pagsabog ng bomba, at tinanong ni Kyoto kung dapat nilang dalhin si Kaito sa ospital habang binabasa niya ang mga mensahe nito, na nagsasabing umuwi siya ng maaga at natulog dahil naramdaman niyang hirap na hirap sa pag-iisip. Tanong ng ama kung sobra na ba ang pag-aalala niya at sinabing baka pagod lang si Kaito sa lahat ng nangyari at sinigurado nitong magiging maayos din ang anak nila kapag nakapagpahinga na. Samantala, nakatitig si Kaito sa kisame habang iniisip na parang malabo pa rin ang paningin niya at napagtanto niyang kalahating araw na siyang tulog. Naalala niya ang pagkahilo niya sa rooftop, tapos nagising na lang siya sa kwarto niya at ginamaw na ang mga sugat niya. Naalala niya na naniwala na rin si Akatsuki na siya si Tagi, pero nag-alinlangan siya kung sapat na ba ang lakas na naipakita niya sa kanyang mahinang katawan para lubos na makapaniwala si Akatsuki. Ang kakaibang pakiramdam kanina ay parang dumadaloy sa kanya ang emosyon ni Akatsuki. At kung wala yon, malaki ang posibilidad na namatay na siya. Iniisip pa rin niya kung ano ang nangyari sa katawan niya, pero biglang tumunog ang telepono niya. Nang makita niyang si Yusuka ang tumatawag, mabilis niyang sinagot at sumigaw para tanungin kung okay lang ba ito, na ikinagulat ni Yusuka. Agad siyang binalikan ng tanong ni Yusuka dahil hindi niya sinagot ang lahat ng mensahe nito simula umaga. Nagsorry siya at sinabing tulog lang siya hanggang ngayon at masaya siyang ligtas ito. Kinuwento naman ni Yusuka ang pagsabog sa paaralan na nagpabagsak sa bubong at wala silang pasok ng isang linggo, na kunwari ay hindi niya alam. Nakapagtataka si Yusuka at tinanong si Kaito kung may kinalaman ba ito ulit, na siyang dahilan na siyang pinagpawisan ng malamig. Pagkatapos ay sinaway siya nito at sinabing palagi na lang itong nagkakaproblema, at tinanong pa nga kung nasaktan ba ito sa pagsabog sa paaralan imbes na magkasakit lang. Bumangon si Kaito at naisip na matalas pa rin ang babaeng ito. Ibinalik niya ang tanong dito at tinanong kung ito rin ba ay nanganganib at sinabi nitong huwag nang mag-alala dahil magpapasya na siyang protektahan ito kahit ano pa man ang mangyari. Namula si Yusuka na parang kamatis at nagtanong kung ano ang sumapi sa kanya at sinabi nitong huwag siyang ilihis ng mga cool hero na usapan. Patuloy pa rin ito sa pagsasalita habang sa baba, sinagot ng nanay ni Kaito ang doorbell pero walang nadatnan. Isang pakete sa lupa. Maya-maya, may kumatok sa pinto ni Kaito at tinanong ng nanay niya kung gising na ba siya at may dala siyang pakete para sa kanya na iniwan niya sa pasilyo. Nagtaka si Kaito dahil wala naman siyang in order at sinabi ng nanay niya na kumain na siya ng hapunan kung okay lang ang pakiramdam niya habang sinabi ni Yusuka na gabi na at nagpaalam na. Kinuha ni Kaito ang kahon at tinimbang ito gamit ang kamay, at hindi naman niya naramdaman na may patibong, pero nang buksan niya ito, nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil nakita niya ang dati niyang kutsilyo pang-aasintado kasama ang isang card. Nag-isip siya kung sino kaya ang nagpadala nito sa bahay nila. Nang kunin niya ang card, nakakita siya ng mga coordinate at sinabi sa sarili na kailangan niyang makipagkita sa nagpadala kahit na ano paman. Naglalakad ang ating bayani sa Shinjuku, sinusundan ang mga koordinata sa sulat na kasama ng kutsilyo niya, at napansin niyang kahit malapit ito sa istasyon, biglang nauntog ang mga tao. Napaisip siya kung baka may nagtatago nga roon ang nagpadala ng sulat, at naisip niya na baka ito yung taong naglipat ng utak niya, na tinutukoy niyang si Kaito. Nakarating siya sa isang apartment complex at agad niyang naisip na magandang pagtataguan yon. Pumasok siya sa lobby pero wala siyang nadatnan kaya nagpatuloy siya. Nakatagpo siya ng pasukan sa isang mas mababang palapag at kaagad niyang naisip na baka patibong ito. Mula sa taong nagpadala ng kutsilyo. Nang sa wakas ay makarating siya sa basement parking, binuksan niya ang pinto at naglakad. Nagtataka kung bakit siya tinawag sa lugar na ito nang bigla siyang halos hindi makaiwas sa isang pag-atake. Nakita niya ang isang pana sa likuran niya, at ang taong may hawak ng pana ay nagpakita kasama ang isang babaeng kasamahan. Sabi ng babae, ang pag-iwas niya sa pana ay hindi maaaring sadyang swerte lamang dahil ang tunay na gangner ay makaiilag pa nga ng bala. Komento pa niya na ang utak ng ating tauhan ay tila maayos na gumagana, at ang ating tauhan, na hindi sila kilala, ay nagtanong kung sila ba ang tumawag sa kanya roon,
ngunit sinabi ng may hawak ng pana na hindi siya karapat-dapat na masagot. At naglalagay ng isa pang pana. Pinapana niya ito, sinasabing kailangang patunayan ng bayani ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanila. Nasisalag ito ng ating binata sa takdang oras at nakakita siya ng isang pares ng nagniningning na mga mata na nakatitig sa kanila mula sa likuran. Umisad ang babae gamit ang kanyang siko pero nakaiwas siya sa tamang panahon, kaya ang haligi ang nataman. Samantala, mabilis niyang napag-alaman na ang dalawa ay may kakayahan na katumbas ng isang mid-level na mandirigma, at habang sumusugod ang babae, naiilagan niya ang mga suntok nito habang napapansin na ginagamit nila ang lumang taktika ng isang organisasyon, ang paglikha ng butas gamit ang pana at pagtatapos gamit ang malapitan na pakikipaglaban. Nang mga sandaling yon, sumipa ang isa pa mula sa likuran pero umiikot ang ating binata at sumusugod para sa dalawang suntok, isang uppercut sa tiyan ng babae at isang sipa sa baba ng lalaki. Napaatras ang babae dahil sa lakas ng suntok habang ang lalaki ay natamba, naguguluhan sa lakas na tumama sa kanya bago muling sumugod. Agad na nahulaan ng ating tauhan ang mga susunod na galaw, tulad ng nakaraang laban, na isang apat na suntok na kombinasyon, nasisimulan sa isang pababang paghampas gamit ang kaliwang kamay kaya bago pa man ito mangyari, alam na niyang hindi na kailangan umiwas kaya hinarang niya ang unang suntok at sinuntok ang dibdib nito. Habang nagpapatuloy ang laban, ang kanyang kakayahan sa pagkilala ng espasyo, bilis ng reaksyon, at paghula sa kilos ay lubos na bumilis at tuluyan na siyang dinadaig ang dalawang asasino. Agad na napagtanto ng babae na hindi sila natalo ng isang bata lamang kundi ng pinakamalakas na mamamatay tao sa kanilang grupo, si Gangner. Nang mga sandaling yon, tumawa ang pana mangangasiwa at pumuri na hindi naman masama ang bayani ngunit sinabi niyang tapos na siyang maglaro at inabot ang kanyang bulsa bago sumigaw ang kasama niya na tumigil dahil sa lungat yun sa kanilang mga utos ngunit sumigaw din ito pabalik na hindi niya kayang tapusin ito matapos mapahiya ng ganito. Bigla na lamang, may isang ikatlong tinig ang nagsabi sa kanya na tumigil at isang pamilyar na figure ang lumabas. Binati ang ating si Tagi at nagkomento na matagumpay ang kanyang paglipat ng utak. Agad siyang nakilala ng ating si Tagi bilang ang doktor ng organisasyon, si Kyosuke Kuji, at inakusahan. Siya ang nasa likod ng buong paglipat ng utak at may kaugnayan sa organisasyon ngunit pinagkalma siya ng doktor, na nagpaliwanag na kahit siya ang tumawag dito, hindi siya ang gumawa ng operasyon sa utak. Dagdag pa niya na iniwan na rin niya ang organisasyong Great Will at nangakong ikukwento ang lahat ng nangyari noong araw na siya'y namatay. Lubhang nalilito, ang ating bida ay humarap kay Kuji at tinanong kung sino ito. Sumagot si Kuji na ipapaliwanag niya ang lahat at sinabi kay Keido na may utos na patayin siya at ang gumawa nito ay walang iba kundi ang kanyang kapareha, si Hayate. Sa pagbanggit ng pangalang yon, ang ekspresyon ng ating bayani ay biglang napalitan ng galit. Susunod, si Kuji, nagpapaliwanag na ang utos ay napaka-kumpidensyal, alam lamang ng iilang piling tao at isa siya roon. Sinabi niya na inilabas niya ang lahat ng impormasyon na nagpahintulot na makuha ang utak ni Keido bago pa ito maitago ng organisasyon. Nang marinig yun, tinanong ni Keido kung nangangahulugan ba yon na nagtaksil si Kuji sa organisasyon at sa kanya hiniling na malaman ang tungkol sa dalawa pa. Sumagot si Kuji na mga miyembro sila ng Agros, isang espesyal na unit na nasa ilalim ng direktang pamumuno ng pamahalaang Hapones. Ang tanging layunin ng unit na ito ay puksain ang organisasyon ng dakilang kalooban. Dagdag pa niya na mas kilala sila bilang Argos at sila ang naglipat ng utak ni Tagi sa katawan ni Keido. Doon, halatang naiinis si Tagi nang malaman niyang ang kanyang utak ay pinag-aralan ng pamahalaang Hapones. Komento naman ni Raul na tungkulin niya yun bilang isang lingkod bayan, habang magalang na nagpakilala si Reika. Ipinaliwanag niya pagkatapos na itinuturing ng pamahalaan ang organisasyong Great Will bilang pinakamalaking banta nito. Dagdag pa ni Raul na napreserba lamang ang utak ni Tagi dahil kailangan nila ng tulong nito. Samantala, nahihirapan namang maunawaan ni Keido ang lahat ng kanyang narinig. Sinabi sa kanya ni Kuji na minamanman na nila noon ang progreso ng paglipat ng kanyang utak at nakahinga sila ng maluwag dahil hindi na nila kailangang patayin siya. Pero dahil sa sitwasyon noon, ang kanyang kamatayan ay tila tiyak na mangyayari. Nang marinig yon, tinatanong sila ni Arboy kung alam ba nila na siya'y sasaktan, kung ganoon, alam din nila na nasa panganib si Mirai. Isang malamig at matalim na tingin ang ipinukul niya kaya natakot si Reika.
Mabilis na nagsalita si Raul na wala silang alam, at hindi man lang daw sila naroon nang mangyari yon. Habang sumasakit ang ulo niya, hinawakan ito ni Arboy gamit ang isang kamay at tinanong kung ang kakaibang kapangyarihan niyang makadama ng intensyon na pumatay ay epekto rin ba ng paglipat ng utak. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, bigla siyang nawala ng malay at bumagsak sa lupa, iniwan ang lahat na tulala at naguguluhan sa gagawin. Habang nag-aalala ang iba, tila mas interesado naman si Kuji sa mahiwaga. Kakayahang binanggit niya lang. Pagbalik sa organisasyon ng dakilang kalooban, tinanong ni Hashima si Izumi kung may naiulat na ba si Akatsuki, at sumagot si Izumi na wala silang anumang komunikasyon, at pinutol pa nga ni Akatsuki ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Inamin ni Izumi na mahirap talagang pakisamahan si Akatsuki, pero alam niyang ang 12 banal na sibat ay maaaring gawin ang anumang gusto nila hanggat hindi nila nilalabag ang kalooban ni Odin. Pagkatapos ay tinanong ni Hashima kung sa tingin niya ay posible bang matalo ang isang miyembro ng 12 banal na sibat, pero pinagtawanan ni Izumi ang tanong niya, na sinasabing bihira siyang magbiro. Komento niya na maliban na lang kung multo ng Gangner ang kalaban, hindi niya maisip na matatalo si Akatsuki. Sa iba, pumayag si Hashima na napakalakas nga ni Gangner, pero pinaalalahanan niya ito na patay na ang lalaki at matagal na rin niyang inilibing ang bangkay. Gayunpaman, binanggit ni Izumi ang mga bulong-bulungan na may natuklasan si Argos na may kaugnayan doon. Parehong sang-ayon ang dalawang lalaki na kung mayroong talagang especially iya sa kanila, kailangan nilang kumilos agad bago lumala ang sitwasyon. Dahil sa galit, sinabi ni Hashima na dapat nilang unahin si Argos bago nila balingan ang pinagmulan ni Fenrir, at matatag na sumang-ayon si Izumi. Kasabay nito, muli na namang natagpuan ng ating binata ang kanyang sarili sa loob ng mundo ng isipan at agad niyang nakilala ito bilang ang lugar na napuntahan na niya noon. Lumitaw si Kato sa harap, siya at ipinaliwanag na ito ang lugar kung saan nagsama ang kanilang mga isipan. Nang mga sandaling yun, kinumpirma ni Tagi na nauunawaan na niya ang pagkatao ni Kato at tinanong kung ang kakaibang espasyong ito ba ay kapangyarihan nito. Sinabi ni Kato sa kanya na magagamit niya ito ng buong husay, basta matutunan niyang magtiwala sa kanyang sariling kutob. Nagising si Tagi at napansin na ang sitwasyon ay kakaibang kahawig ng nangyari pagkatapos ng pakikipaglaban niya kay Akatsuki, kung saan siya gumuho dahil sa pananakit ng ulo at pagkahilo, at nagising na may kamalayan ni Kato. Naupo sa malapit, sinabi ni Tagi sa kanya na nasa isa sa mga pinagtataguan niya sila, na direkta ang nakakonekta sa paradahan kung saan sila kanina. Ipinaliwanag pa niya na eksaktong 1 oras at 50 minuto na ang nakalipas mula nang bumagsak si Tagi hanggang sa tuluyan siyang magising. Nagsagawa rin siya ng ilang pagsusuri sa utak ni Tagi habang ito ay walang malay, at nakumpirma niyang walang problema sa mga koneksyon ng nerbiyos. Ngunit, ang aktibidad ng utak ay mas mataas pa sa normal na antas, at mas tumataas pa ito habang nakikipaglaban. Ayon kay Tagi, ang matinding intensyon na pumatay na nadarama ni Tagi ay malamang nadulot ng sobrang aktibidad na ito ng utak. Aminado siyang mainam sana kung may magbibigay ng opinyon ng eksperto, pero sa ngayon masasabi niyang tiyak na lubhang mapanganib ang kondisyon. Pinaalalahanan siya ni Tagi na ang sobrang karga ay nakapagdulot na sa kanya ng pagkawala ng malay sa loob ng maraming oras. At kung ito'y magpapatuloy ng matagal, ang hirap ay magiging sanhi ng kapahamakan. Dahan-dahan siyang tumayo, mahigpit na hawak ang kutsilyo at nakatutok kay Tagi. Malamig niyang ipinaalala sa lalaki na hindi pa rin ito nasasagot ang tanong kanina. Hinihingi niya ang paliwanag kung pinayagan ba ni Tagi na kunin si Mirai para lang makuha siya nito bilang kasama. Kalmado namang sumagot si Tagi na wala siyang alam, kaya wala siyang dahilan para pagbuhatan siya ng galit. Tinatanong pa ng lalaki kung mas gugustuhin itong mamatay kasama si Mirai. Bago pa lumala ang tensyon, biglang binuksan ni Raul ang pinto at pumagitna, sinabihan ng binata na itago na ang kutsilyo. Seryoso ang mukha, sa mukha niya. Kinukutya niya ang lalaki, na sinasabing ang Great Will Organization ay isang mapanganib na grupo na naglalayong sirain ang mundo at ngayon isa sa mga baliw nilang dating miyembro ang nakaupo roon at sinusubukang turuan sila. Umawat si Tagi, na nagpapaliwanag na naniniwala si Argos na may 2 susi sa pagkatalo sa organization. Ang una ay ang Gangner, habang ang pangalawa ay isang sagradong kayamanan na kilala bilang Seed of Fenrir, isang bagay na determinado silang protektahan kahit anong mangyari.
Nang marinig ito, biglang sumili sa isipan ng ating bayani ang alaala noong habulin ni Akatsuki si Yuzuha dahil sa mismong dahilang ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang inaasahan nilang gagawin niya. Nang marinig yun, walang pag-aalinlangan na kinutya ulit siya ni Raul, na sinasabing ngayon ay, sa wakas, mukhang pumapayag na. Pero tinitiyak ni Tagi sa kanila na ang pagbagsak sa organisasyon ay desisyon na niya, kasama man sila o wala. At sumasang-ayon si Raul dahil mas madaling pagkatiwalaan ang may iisang layunin. Pagkatapos, inilatag ni Tagi ang plano nila. Tatanggo sila sa isa sa mga pangunahing pasilidad ng organisasyon kung saan dati nang nagtrabaho ang ating bayani. Iilan lang ang nakakaalam ng pag-iral nito. Ito ang Research Institute kung saan pinag-aralan ang sapilitang ebolusyon ng tao, na kilala bilang Avalon. Dito rin nakabase ang isang espesyal na pangkat na nakatuon sa pananaliksik ukol sa binhi ni Fenrir. Kung may sisiyasat nila ang Avalon, malalaman na nila ang lahat tungkol sa kayamanan. Iniisip ng ating bida na maaaring makatulong din ito sa kanya upang ang totoo kung bakit si Yuzuha ang target. Pagkatapos ay inutusan niya si Tagi na ibigay sa kanya ang lahat ng detalye ng operasyon. Nang dumating na ang araw, isang eroplano ang lumipad ng mataas sa isang hindi kilalang lugar. Si Tagi ay nasa tabi niya, nagpapaliwanag na kung magtatagumpay siya sa pagnanakaw at pagsira sa pananaliksik, ito ay magiging isang malaking suntok sa organisasyon. Magsisimula na ang operasyon, at habang inihahanda niya ang sarili para sa misyon, ang orasan ay tumatakbo, at 5 minuto na lang ang natitira bago magsimula ang pagpasok. Habang 3 minuto na lang ang natitira bago makarating ang helikopter sa target na lokasyon, nilingan ni Raul si Tagi at tinanong kung natatakot siya. Kalmadong sumagot si Tagi na siya, nakakaramdam ng parehong nararamdaman ni Raul, bagaman sa kanyang isipan, tahimik niyang iniisip na ang sandaling kanyang hinihintay ay sa wakas ay magsisimula na. Sa silid ng operasyon bago magsimula ang pagsalakay, inilatag ni Tagi ang mga detalye ng misyon. Ipinaliwanag niya na ang pasilidad pananaliksik ay nahahati sa 2 pangunahing seksyon, ang nasa ibabaw ng lupa na may 20th palapag, at ang nasa ilalim ng lupa. Noong nakaraan, ang lugar na ito ay nagsilbing lugar ng pagsasanay para sa mga mamamatay tao, ngunit ngayon ay nakatuon ito sa pananaliksik na naglalayong lumikha ng mga mutant na mamamatay tao sa pamamagitan ng pagmamanipula ng gene. Nang marinig yun, nagkomento si Reika na ito ay parang isang pabrika na nagiging halimaw ang mga ordinaryong tao. Nagpatuloy sa kanyang pag-uulat si Tagi, sinasabing ang pangunahing target nila ay nasa 3 palapag ng bahaging nasa ilalim ng lupa, kung saan nakalagak ang pinakamahalagang datos. Kasama rito ang mahalagang impormasyon tungkol sa pinagmumulan ng Fenrir. Pagkatapos, inilarawan ni Raul ang layunin ng misyon, kunin ang datos at, kung maaari, sirain ang buong pasilidad. Para dito, maghahati sila sa 2 grupo, ang isa ay mang-aagaw ng atensyon ng mga tauhan ng seguridad, habang ang isa naman ang palihim na papasok sa gusali. Kahit na isang napaka-classified na pasilidad ang Avalon, ang mga depensa nito ay hindi kasing lakas ng isang tunay na military base. Gayunpaman, mahihirapan pa rin ang pagpasok dahil wala silang eksaktong kaalaman sa ang panloob na ayos. Kusa si Tagi na siya na lang ang papasok, pero may pabirong sagot si Raul, sinasabing plano na yun mula pa sa umpisa at parang alam na niya kung bakit pinanatili pang buhay si Tagi hanggang ngayon. Nakangisi si Raul, sinabi niyang gagamitin ang buhay ng ating kasama para sa ikakatahimik ng mundo at sasama raw siya sa loob, ibig sabihin, magtutulungan sila. Nang may natitirang 70 segundo na lang, sina Raul at Reika ay nagbigay na ng huling tagubilin. Inutusan ng lalaki ang lahat na manatili sa kani-kanilang mga posisyon, habang sinabi ni Reika sa grupo na 10 katao ang sasama sa kanya papunta sa bubong at 10 naman ang pupunta sa pangunahing gate. Ipinaliwanag niya na ang kanilang gawain ay lumikha ng maingay at nakakaagaw pansin na pagpasok para maabala ang seguridad, para magkaroon ng pagkakataon sina Tagi at Raul na makapasok habang may kaguluhan. Tiniyak sa kanya ng ating bayani na magtatagumpay sila, at ipinaalam ni Raul na sa timog silang papasok. Pagbukas ng rampa, pansin ni Raul na halos wala siyang makita dahil sa makapal na ulap, pero sinabi ng ating binata na malinaw niyang nararamdaman ang Avalon sa ilalim nila. Habang papalapit na sila sa kanilang pupuntahan, humarap si Tagi kay Raul at malakas na inihayag na hindi na siya si Gangner, siya si Kato Fujiwara.
Doon na nagsimula ang operasyon at nagsimula ng tumalon ang lahat. Ang eroplano, lumilipad sa ere ang ating bayani at sinabi sa kanya ni Raul na masyadong mabilis siya. Pero hindi siya nakinig dahil iniisip niya na ito ang pasilidad ng Great Wheel Organization, kung saan sinasanay ang mga mamamatay tao, at dito niya malalaman kung bakit tinu-target si Yuzu. Pagdating nila sa lugar ng pagtalon gamit ang parachute, lahat ay nagbukas ng kanilang parachute at ligtas na nakalapag. Nagalit si Raul kay Tagi dahil akala niya mamamatay ang ating binata, pero lumalabas na sanay na pala siya sa ganoong mga stunt. Halatang naiinis sa paulit-ulit nitong pagsasalita, sinabihan siya ng ating binata na itago na ang kanyang parachute baka may makakita. Nagtago sila sa mga palumpong at inobserbahan ang paligid, at sinabi ni Raul na maayos ang lahat gaya ng sabi ni Tagi, kaya madali silang makakapasok sa timog na pasukan. Sinabi niya kay Tagi na bubuksan niya ang shutter, at biglang may pagsabog sa bubong sa itaas. Nagmensahe si Reika na ayon sa plano, sinimulan na ng dalawang grupo ang paglihis ng atensyon, kaya sinabi niya sa kanilang dalawa na dali-daling pumasok sa pasilidad. Habang binubuksan ni Raul ang shutter, ang ating tauhan ay nakatayo roon na iniisip na nagsimula na nga ito. Pagbukas ng shutter, sinabi ni Raul sa kanya na mauna na siya at susunod ito. Umalarm na ang mga sirena at may emergency announcement sa pasilidad na may kahinahinalang aktibidad at dapat agad magtungo ang security team sa rooftop ng main gate. Kinabahan ang mga researcher na nasa loob ng facility at nag-isip kung sino ang sisilakay sa pasilidad ng organisasyon. Habang abala ang lahat ng security, mabilis na nagtungo sina Tagi at Raul sa mga pasilyo. Iniisip ni Raul na maayos ang ginagawa ni Reika at ng iba pa at nagtataka kung nasa rooftop at main gate na ang lahat ng security dahil masyadong tahimik. Bigla namang nakaramdam si Tagi ng apat na kalaban na papalapit kaya mabilis siyang nagtago sa sulok at inunahan niya ang mga ito. Isang suntok sa ulo ang ipinukol niya sa una at nagsimula ng mabaril siya ng iba, pero mabilis siyang nakailag at napaiyak din niya ang mga ito gamit ang isang malakas na suntok lang. Nagulat si Raul sa bilis niyang napatay ang apat na kalaban gamit lang ang kutsilyo, at nagtataka siya kung gaano siya kapigil kanina nang lumaban silang dalawa. Sinabi ni Tagi na malapit na ang hagdan at dapat na silang magmadali. Habang pinanunood ito sa monitor, sinabi ni Azumo na dalawa lang sila pero malalakas dahil madali nilang natalo ang mga enhanced assassin nila. Samantala, sinabi ni Omega na ang mga lalaki ay mukhang masasarap at tinanong si Azumo kung pwede niyang gawin ang gusto niya kung maalis niya ang dalawa, gusto niya ng kalayaan tulad ng lahat. Nakangising pumayag si Azumo at sinabi sa kanya na ang tungkulin na ibinigay sa kanya ni Udin ay protektahan ang Avalon kahit ano paman. Sinabihan siya na gusto nitong makita ang kanyang kapangyarihan, at kung gagawin niya ito ay hindi lamang siya opisyal na makikilala bilang isang sibat, kundi maging bahagi rin ng 12 banal na sibat. Pagkarinig noon, nag-anas si Omega dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na magagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa labas ng eksperimento, at papayagan din siyang makalaban ng mga tao. Samantala, sinabi ni Raul sa ating bida na kailangan na nilang umalis dahil paparating na ang mga kalaban, pero nakatayo lang ito. Habang sinasabihan siyang umalis, nakatayo lang si Tagi at sinabing ito ang lugar na ginawa upang makabuo ng mga malalakas na mandirigma tulad niya. Sa pamamagitan ng mga di makataong eksperimento, kaya tatanggihan niya ang kanilang baluktot na paniniwala na ang tanging paraan upang baguhin ang mundo ay ang pag-aalis ng buhay ng mga inosente.